Mateo, ang henyo. Credit to the author. M851 hanggang 60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bagamat hindi pa nakakapunta si Trenton sa Chaotic Devil Sea dati, nang marinig ang simpleng paglalarawan ni Mateo, alam niyang ang lugar na iyon ay talagang mayroong malaking grupo ng mga mamamatay tao at masasamang kontrabida. Sa ganoong uri ng lugar, malamang ay marami ang mga eksperto. Ang mga ekspertong nakaligtas doon, ang kanilang mga kalakasan ay tiyak na walang kapantay na kalakasan. Kahit ang mga henyo ng mga dakilang banal na lupain ay maaaring hindi mas malakas kaysa sa kanila. Kung tungkol sa ganoong lugar, tiyak na mayroong isang malaking grupo ng mga eksperto sa Dao Profound Realm. Hindi na kailangang sabihin pa iyon. Kahit ang mga martial artist na Faceless Realm ay maaaring hindi ang mga taong madaling makakalaban ni Mateo sa iba't ibang larangan. Ang White Valiant Region ay isa lamang sa mga pinakaliblib na rehiyon ng Divine Realm. Ang mga martial artist dito, ang kanilang mga kalakasan ay hindi gaanong malakas. Ngunit sa Chaotic Devil Sea, ang ganitong uri ng lugar ay masasabing isang lugar kung saan nagtitipon ang hindi mabilang na mga powerhouse ng Divine Realm. Hindi maaaring banggitin ang dalawa ng sabay. Sa makatuwid, ang pag-aalala ni Trenton ay hindi naman lubos na hindi makatwiran. Ngumiti lang si Mateo at sinabing, kung hindi ko man lang kayang harapin ang Chaotic Devil Sea, hindi ko na kailangang ipaghiganti ang aking malaking paghihiganti. Senior, makakaasa ka. Isa lamang akong Chaotic Devil Sea, ako, si Mateo, ay hindi ko pa rin ilalagay sa aking paningin. Hindi maaaring ipagpaliban ang mga pinsala ng senior. Sa pamamagitan lamang ng pagpunta sa Chaotic Devil Sea ito magagamot. Bahagyang naging matamlay ang ekspresyon ni Trenton nang sabihin niya, ano nga ba ang meron sa magulong dagat ng mga demonyo at pinipilit mong puntahan? Banal na bato ng Skanda. Walang pakialam na nagsalita si Mateo ng 3 salita ngunit lubos na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Trenton. Anong sabi mo? Ang Chaotic Devil Sea na iyon ay mayroon palang Skande Divine Stones. Tama iyan. Ang alam ko sa kasalukuyan, sa Divine Realm, tanging ang Chaotic Devil Sea lamang ang may Skande Divine Stones. Tanging ang Skande Divine Stones lamang ang makakatulong sa senior na pagtibayin ang iyong pundasyon at pangalagaan ang iyong asensya, upang makabawi sa iyong tugatog na kondisyon, sabi ni Mateo. Ang Skande Divine Stone ay isang uri ng napakabihirang kamangha-manghang bagay. Mayroon itong napakalakas na epekto sa mga banal na kaluluwa, mga sinaunang espiritu, mga espiritu ng artifact, at iba pang mga ganitong uri ng pag-iral. Dahil isang espiritu ng artifact si Trenton, walang paraan si Mateo para pinuhin ang mga medicinal pills para sa kanya. Tanging ang Skande Divine Stone, na isang uri ng kababalagan sa langit at lupa, ang makakagamot sa kanyang mga pinsala. Sumulyap si Trenton kay Mateo ng may komplikadong ekspresyon, ngunit umiling siya at sinabing, ang lugar na ito na gumagawa ng Skande Divine Stones ay malamang na lubhang mapanganib, tama ba? Sa kasalukuyan mong lakas, malamang na masyadong mapanganib ito. At wala na akong natitirang lakas para kontrolin muli ang Vast Heaven Pagoda. Ngumiti lang si Mateo nang marinig niya ito at sinabing, ang mahalaga lang sa mga senior ay ang pagpapagaling dito. Ang iba pang mga bagay, iwan na lang ninyo sa akin. Pagkatapos magsalita, gumalaw ang isip ni Mateo, at diretsyong lumabas ng Vast Heaven Pagoda. Bahagyang natigilan si Trenton nang makita ang papalayong likuran ni Mateo. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay saka lamang niya ito sinaway ng nakangiti, baho ng bata. Kahit na minana ni Mateo ang Vast Heaven Pagoda, sa loob ng mahabang panahon, lagi niyang sinusubukan ang karakter ni Mateo. Kaya naman, hindi talaga nakatanggap ng malaking tulong si Mateo matapos niyang makuha ang Vast Heaven Pagoda ng matagal na panahon. Kung wala ang pagsang-ayon niya, ng espiritu ng artifact na ito, hindi mahahanap ni Mateo ang lihim na lugar na ito. Pero sa pagkakataong ito, nang pumasok si Mateo sa boneyard ng walang kahit isang sulyap, sa kagustuhang patayin si Fingod Langia, sa wakas ay nahikayat si Trenton na tanggapin ng lubusan si Mateo. Nitong mga nakaraang panahon, isang napakalaking insidente ang naganap sa White Valiant Region. Ang banal na Panginoon ng Crimson Afterglow Holy Land, si Robin Tenson, ay nagkaroon ng panibagong buhay.
Matapos mag-isa ng 10 buwan, mahimalang nakarating siya sa second level Dao Profound. Ikinagulat ng insidenteng ito ang buong rehiyon ng White Valiant. Ang banal na lupain ng Crimson Afterglow ay napuno ng kagalakan mula ulo hanggang paa. Ang nakapanlulumong hangin na naipon nitong ilang taon ay agad na nalinis. Ang 6 na iba pang banal na Panginoon ng banal na lupain ay nag-issue ng mga greeting card sa Crimson Afterglow Holy Land, sa layuning pumunta sa White Valiant region upang magpasalamat kay Robin. Walang magawa, Tenson. Ang tanging magagawa mo lang ay mag-organisa ng isang engranding seremonya para salubungin ang mga bisita mula sa iba't ibang panig. Banal na Panginoon, ang 6 na banal na Panginoon ng banal na lupain ay naghihintay na sa malaking bulwagan. Pumasok si Jonard at sinabi. Sumulyap si Robin kay Jonard at sinabing, "Hay nako, alam mo rin na ang swerte ko sa pagkakataong ito ay dahil kay Mateo." Ngayong hindi pa sigurado ang buhay at kamatayan ni Mateo, mag-host tayo ng isang engranding seremonya sa Crimson Afterglow. Hindi ko kayang malampasan ang psikolohikal na balakid na ito. Walang magawang sabi ni Jonard, ito rin ay isang bagay na hindi maiiwasan. Sa paglusot ng banal na Panginoon sa ikalawang antas ng Dao Profound sa pagkakataong ito, hindi lamang ang iyong lakas ang nangingibabaw sa rehiyon ng White Valiant, kundi ang iyong mahabang buhay ay tumaas din ng ilang daang taon ng biglaan. Bagamat hindi ito tahasang sinabi ng mga banal na Panginoon ng 6 na dakilang banal na lupain, ang kanilang personal na pagpunta upang bumati ay nagpapahayag na ng kanilang hangarin na sumuko. Kung hindi natin ito tatanggapin, ito ay magiging sanhi ng pagkataranta ng lahat. Tungkol naman kay Mateo, nais din ng nasasakupang ito na makabalik siya ng ligtas at maayos sa lalong madaling panahon. Ngunit ang kanyang mga bagay ay malinaw na hindi pa natin kayang pag-usapan. Gayunpaman, pakiramdam ko ay malaki ang utang na loob ko kay Mateo, buntong hininga ni Robin. Kung pag-uusapan ang tungkol sa utang na loob, hindi lang ito usapin ng banal na Panginoon. Malaki ang utang na loob sa kanya ng buong Crimson Afterglow, walang magawang sabi ni Jonard. Sinabi ng makapangyarihang Divine King noon nang ibigay niya kay Robin ang medicinal pill na may utang na loob siya kay Mateo. Para magkaroon ng ganitong uri ng buhay na may utang na loob, tiyak na hindi maliit ang pinagmulan ni Mateo. Kaya naman, ang buong Crimson Afterglow Holy Land ay talagang napahiya ngayon, lalo na si Robin. Pakiramdam niya ay malaki ang utang na loob niya kay Mateo, ngunit wala siyang paraan para mabayaran ang kahit ano kay Mateo. Lalo na ngayong isang taon na ang lumipas, at wala nang balita tungkol kay Mateo. Lalo pang nakaramdam ng takot at pinanibik si Robin dahil dito. Sa tingin mo ba makakabalik si Mateo o hindi? Tanong ni Robin. Hindi napigilan ni Jonard ang mabulunan, tumango, at saka muling umiling. Ngunit sa huli, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Ayon sa paraan ng pagkakasabi ni Samuel, si Mateo ay labis na nasugatan noong panahong iyon. Ngayon, wala nang balita sa loob ng isang buong taon. Malamang ay napakaliit na ng posibilidad na mabuhay. Sa huli, mamantong hininga si Robin, ngunit lumabas pa rin siya patungo sa malaking bulwagan. Sa malaking bulwagan, nag-organisa ang Crimson Afterglow ng iyang malaking pagdiriwang. Halos lahat ng malalaki at maliliit na puwersa ng White Valiant region ay nagtipon sa Crimson Afterglow, lahat ay narito upang magpahayag ng pagbati kay Robin. Binabati kita, banal na Panginoong Tenson. Ang sabay-sabay na paglipad sa kalangitan sa pagkakataong ito ay talagang nagpagulat sa mga tao ng walang humpay. Tunay ngang isang kahangahangang talento ang banal na Panginoong Tenson. Sa hinaharap, ang ating banal na lupain ng Cloud Watchtower ay makikinig lamang sa mga utos ng Crimson Afterglow. Ang Crimson Afterglow ay karapat-dapat na maging isang veterano ng banal na lupain na may malalim na pundasyon. Banal na Panginoong Tenson, nakapasok na sa ikalawang antas ng Dao Profound sa pagkakataong ito, kailangan mo kaming alagaan sa hinaharap. Ang mga nagsasalita ay pawang mga banal na Panginoon. Ang mga banal na Panginoong ito ay palaging palihim na nagtatalo upang makita kung sino ang maaaring unang makakapasok sa ikalawang antas ng Dao Profound Realm. At sa kanila, ang edad ni Robin Tenson ang pinakamatanda. Ang kanyang pag-asa rin ang natural na pinakamalungkot. Sa mga nakalipas na taon, palaging kumakalat ang mga usap-usapan na si Robin ay pumasok sa isang pribadong pag-iisa, dahil gusto niya makarating sa ikalawang antas ng Dao Profound, ngunit hindi siya kailanman nagtagumpay.
Hindi lamang ang mga tauhan ng Crimson Afterglow ang nagduda kay Robin, kundi maging ang mga banal na Panginoong ito ay labis ding naghihinala sa sitwasyon ni Robin. Kung hindi dahil sa edad ni Robin na pinakamatanda at sa lakas niya na pinakamalakas, malamang matagal na sana silang gumawa ng hakbang para magsaliksik. Pero ngayon, hindi nila kailanman iisipin na sa 7 banal na Panginoon, si Robin pala ang unang nakarating sa ikalawang antas ng Dao Profound Realm. Sa harap ng mga tao, natural lang na hindi magpapakita ng matinding lungkot si Robin. Agad niyang sinabi ng malamig, hindi kailangang maging magalang ang lahat. Ang White Valiant Region ay White Valiant Region ng lahat, hindi ang personal kung White Valiant Region ni Robin. Ang ating White Valiant Region ay kabilang sa pinakamababang antas ng banal na kaharian. Dapat magtulungan ang lahat, lalo na't parang mga ibong magkakapareho ang balahibo. Nang magbigay ng magalang at hindi tapat na mga komento, hindi man lang kumurap si Robin. Ngunit sa oras na ito, may sumigaw ng napakalakas sa labas ng pinto, bumalik na ang batang Panginoon. Bumalik na ang batang Panginoon. Nagbago ang ekspresyon ni Robin, at agad na bumakas sa kanyang mukha ang matinding tuwa nang maglaho siya mula sa loob ng malaking bulwagan kasabay ng isang malakas na suntok. 852. Sa mga kalye ng Crimson Afterglow, isang grupo ng mga tao ang nakapalibot sa isang binata, lahat ay labis na nasasabik. Binibining Ginoo, mabuti naman at maayos ka. Hindi mo alam, lahat kami ay labis na nag-aalala para sa iyo sa loob ng isang taon na ito. Opo, batang Panginoon. Bumalik si Elder Wu at sinabing napakasama ng iyong sitwasyon. Lahat kami ay labis na nag-aalala. Ikaw ang pag-asa ng kinabukasan ng aming Crimson Afterglow, walang dapat mangyari. Batang Panginoon? Ikaw? Ikaw? Nakarating na ba sa kaharian ng kaliwanagan sa langit? Mahahalata na talagang itinuturing ng mga binata na ito si Mateo na isang idolo. Labis silang nag-aalala para sa kanya sa panahong ito. Bagamat hindi nagtagal ang panahon na naging batang Panginoon si Mateo, ang kanyang serye ng mga pamamaraan ay naghikayat pa rin sa lahat na sumuko. Kahit si Samuel ay sumuko, lalo na ang iba. Bukod pa rito, ang pagpapakita ni Francis, ang Soul Martial Divine King noong nakaraang panahon, ay lalong nagpaangat sa prestihiyo ni Mateo sa puso ng mga kabataan sa isang imposibleng taas. Ang magkaroon ng kaugnayan sa isang nakakatakot na nilalang, ang batang Panginoong ito ay tunay na kahanga-hanga. Nagkakaroon ng panibagong sigla si Robin at nakarating sa ikalawang antas ng Dao Profound Realm, mga taong nagmumula sa lahat ng dako upang magbigay pugay, lahat sila ay may malalim na kaugnayan kay batang Panginoong Mateo. Kung walang Mateo, malamang wala rito ang 6 na banal na Panginoong iyon para magbigay pugay kundi magpapadala ng hukbo para umatake. Pero nang matuklasan nila na nakalusot pala si Mateo sa Heaven Enlightenment Realm, bawat isa sa kanila ay labis na namangha kaya hindi nila maisara ang kanilang mga bibig. Hindi ba't sinabi ni Samuel na malubhang nasugatan si Mateo at nasa kritikal na panganib ang kanyang buhay? Bakit siya direktang nakarating sa Heaven Enlightenment Realm pagkatapos ng isang taon na hindi pagpapakita sa publiko? Tila ibang-iba ang realidad sa bersyon ni Elder Wu. Naunawaan ni Mateo ang mga pagdududa ng lahat, ngunit nakangiting sinabi, tama ang sinabi ni Elder Wu, noong umalis siya, malapit na talaga akong mamatay. Ngunit kalaunan, nakamit ko ang magandang kapalaran. Hindi lamang tuluyang gumaling ang aking mga pinsala, sunod-sunod pa akong nakarating sa mga cultivation realm. May alitan si Samuel at si Mateo, ito ay isang bagay na alam ng lahat sa Crimson Afterglow. Ang mga kabataang ito ay may mga pagdududa, iyon ay nasa loob ng katwiran. Sa katotohanan, si Samuel ay dumanas din ng matinding pag-aalinlangan sa taong ito. Hindi nila alam ang nangyari sa boneyard. May mga taong naghihinala pa nga kung si Samuel ay gumawa ng isang marahas na suntok laban sa batang Panginoon. Ngunit tila hindi labis na sinuri ng banal na Panginoon ang bagay na ito. Sa loob ng isang taon na ito, si Samuel ay palaging naninirahan sa sarili niyang tahanan at bihirang lumabas. Siya mismo ay nakayanan din ang matinding panggigipit. Kung hindi dahil sa masugid na pagsuporta ni Willie kay Samuel, malamang kahit si Robin ay hindi rin maniniwala kay Samuel. Dahil kay Mateo, nakabalik din ng buhay si Willie sa pagkakataong ito. At ang Willie na ito ang pinagkakatiwalaang kaitiwala ni unang Elder Jonard. Mateo, ikaw. Ang galing mo at bumalik ka.
Isang figure ang sumilay, ibinunyag ni Robin ang kanyang figure, ang kanyang itsura ay labis na nabalisa. Nakabalik si Mateo ng ligtas at maayos, isang malaking bato sa kanyang puso ang sa wakas ay bumagsak sa lupa. Nang makitang lumitaw si Robin, yumuko ang iba, pagkatapos ay sunod-sunod na umatras. Naunawaan ng lahat ng mga tao ng Crimson Afterglow kung bakit ganoon na lang ang pagkabalisa ni Robin. Ngumiti si Mateo habang ikinukuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, "Binabati kita sa banal na Panginoon sa pag-abot sa second level daw profound." Dahil sa mga batang iyon nakisali sa usapan, nalaman din ni Mateo kung ano ang nangyayari sa Crimson Afterglow ngayon. Ang kakayahang makalusot ni Robin sa ikalawang antas ng Dao Profound Realm ay nagpapahiwatig na dumaan na si Francis noon. Si Robin ay orihinal na nasa peak first level Dao Profound. Maliban na lang, palagi siyang naiipit sa bottleneck na ito at hindi kayang makalusot. Kung ikukumpara sa kahirapan ng pagpino, ang mga nakapagpapagaling na epekto ng Nanyang Spring Restoring Pill ay napakalakas din. Ang pag-abot ni Robin sa second level Dao Profound ay nasa loob ng inaasahan ni Mateo. Hindi lang inaasahan ni Mateo na mawawala pala siya ng isang taon. Ano pa ba ang dapat batiin? Walang mas masayang okasyon pa ang makakapantay sa iyong ligtas na pagbabalik. Balisang lumapit si Robin para yakapin si Mateo, parang mga matandang magkaibigan na hindi nagkita ng maraming taon. Sa oras na ito, sumunod din palabas ang iba pang mga banal na Panginoon. Nang makita ang eksenang ito, hindi nila napigil ang mapanganga sa pagkamangha. Ang ugnayan sa pagitan ng banal na Panginoon at ng batang Panginoon ay masasabing ugnayan din ng isang Panginoon at isang apprentice. Ngunit hindi kailanman magkakaroon ng isang banal na Panginoon na may ganitong saloobin sa batang Panginoon. Medyo nauunawaan ng Junsheng na sumusunod sa Cloud Watchtower Holy Lord ang eksenang ito. Nasaksihan na niya ang mga pamamaraan ni Mateo sa ilalim ng lupa bago pa man. Sigurado siyang kahit na naroon ang mga banal na Panginoong ito, hindi nila ito magagawa sa antas na kayang gawin ni Mateo. Bukod pa rito, nang marinig ang balita tungkol sa pagpasok ni Robin sa second level Dao Profound Realm, ang unang reaksyon ni Junsheng ay may kinalaman ito kay Mateo. Isa lamang itong uri ng intuition. Hindi rin masabi ni Junsheng kung bakit. Noon pa man ay ipinapahayag na ni Robin na siya ay nasa isang lihim na lugar upang sakupin ang second level Dao Profound, ngunit hindi siya kailanman nagtagumpay. Ngayon, si Mateo ay naging batang Panginoon at matagumpay na nakalusot si Robin. Medyo nagkataon lang din ito. Nakangiting sabi ni Mateo, "Anong sinasabi ng banal na Panginoon? Ikaw ang gulugad ng Crimson Afterglow. Ngayong nakapasok ka na sa second level Dao Profound, ang Crimson Afterglow Holy Land ay mayroon ng hindi bababa sa ilang daang taon ng kaluwalhatian. Ito ang pinakamasayang okasyon para sa ating Crimson Afterglow." Mahaba ang posisyon ni Mateo sa puso ni Robin, hindi ito maihahambing sa isang batang Panginoon. Pero ang bida ngayon ay si Robin. Malinaw na hindi magiging pasaway si Mateo at aagawin ang pwesto ng host. Bukod pa rito, aalis na sana siya pagkatapos. Ang pagbabalik niya sa pagkakataong ito ay para Palom pa rin, ngunit hindi niya inaasahan na bigla na lang siyang makakasama sa engranding pagdiriwang. Haha, napakaraming bagay ang gustong sabihin sa iyo ng emperador na ito. Mag-usap tayo ng mabuti mamaya. Maraming bisita ang nandito ngayon, kaya huwag natin silang pabayaan, sabi ni Robin. Natural lang na puno ng mga salitang gusto ni Robin sabihin kay Mateo. Pero hindi angkop na sabihin ng tahasan ang mga salitang ito sa harap ng mga tao, kaya pinipigilan na lang niya. Nang makita ng mga banal na Panginoon ang masayang anyo ni Robin, nanlabo ang bawat ekspresyon ng kanilang mga mukha. Pagpasok sa boneyard sa pagkakataong ito, 6 sa 7 batang Panginoon ng dakilang banal na lupain ang sabay-sabay na namatay. Si Junsheng lamang ang bumalik. Ito ang nagdulot ng kaguluhan sa kanilang mga puso. Para maging batang Panginoon, bawat isa sa kanila ay umasa sa maraming yaman ng banal na lupain. Tiyak na nagsikap din ng husto ang mga banal na Panginoon. Dahil nawala ang lahat ng sabay-sabay, mahirap para sa kanila na maiwasan ang makaramdam ng kalungkutan sa kanilang mga puso. Hindi lang nila inakala na pagkatapos ng isang taon, mahimalang nakaligtas si Mateo. Bigla na lang nitong nahawakan ang kanilang masakit na bahagi. Mga Ginoo, ngayon, ang aking Crimson Afterglow ay pinagpala ng 2 masasayang pangyayari ng sabay.
Tuwang-tuwa ang emperador na ito. Lahat kayo, pumasok kayo sa malaking bulwagan. Hindi babalik si inang hindi nalalasing. Magiting na sabi ni Robin. Nang makitang ligtas at maayos ang pagbabalik ni Mateo, labis siyang natuwa. Kung tungkol naman sa kanyang kasalukuyang kilos, ibang-iba ito sa kanyang karaniwang kilos. Ang mga banal na Panginoong ito ay pawang tuso at may likas na kakaibang naiisip. Tungkol sa bagong umakyat na batang Panginoong ito ng Crimson Afterglow, lahat sila ay tumingin ng may pagtataka. Nang madaanan niya si Junsheng, masayang sinabi rin ni Junsheng, dahil ligtas na nakabalik si Brother Croswell, tuwang-tuwa ang Sheng na ito mula sa kaibuturan ng aking puso. Hindi ko inaasahan na nakinabang pala si Brother Croswell sa isang kasawian sa pagkakataong ito at nakarating sa Heaven Enlightenment Realm. Nang makita ni Junsheng si Mateo, labis din siyang nagulat sa kanyang puso. Dahil sa pagdurog ng kanyang banal na kaluluwa ni Fingodlandia, hindi lamang lubusang gumaling ang mga pinsala ni Mateo, nalampasan pa niya ang isang pangunahing cultivation realm sa loob ng isang taon. Ito ay isang bagay na hindi kapanipaniwala. Sumulyap si Mateo kay Junsheng ng may malalim na kahulugan at nakangiting sinabi, hindi naghihintay ang oras sa kahit sino, kailangan ding bumangon ni Brother Sheng. Marahil balang araw kapag nagkagulo ang Divine Realm, kailangan ko pa ring umasa sa lakas ni Brother Sheng. Nanlamig ang puso ni Junsheng, agad na nakaramdam ng mas matinding pressure. Ang kapangyarihan ng Diyos ng mga demonyo ay malalim nang nakatatak sa kanyang isipan. Kung talagang makakabawi si Diyos ng mga demonyong si Langie sa kanyang pinakamataas na lakas, iyon ay tunay na magiging isang malaking kalamidad sa Divine Realm. 853. Ano? Ikaw? Gusto mong pumunta sa magulong dagat ng demonyo? Pagkatapos ng malaking pagdiriwang, agad na kinaladkad ni Robin si Mateo papunta sa isang tagong silid para makipag-usap. Pero ang mga salitang binitiwan ni Mateo ay nagpatakot kay Robin. Oo. May mga importante akong bagay at kailangan kong pumunta sa Chaotec Devil Sea. Tumanggaw si Mateo at sinabi. Pero. Biglang nabanggit ni Mateo na gusto na niyang umalis ng tuluyan ang nagpagulo sa takbo ng isip ni Robin. Sa totoo lang, hindi niya alam ang sasabihin niya ng ilang sandali. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, saka lamang sinabi ni Robin, kung gayon. Babalik ka pa rin ba? Sa kasalukuyan, alam na ni Robin na ang Crimson Afterglow, ang templong ito, ay napakaliit, at hindi kayang magkasya si Mateo, isang dakilang Diyos. Hindi lang talaga inaasahan ni Robin na darating ang araw na ito ng ganito kabilis. Natural na alam ni Mateo ang mga alalahanin ni Robin at nakangiting sinabi, manalig ka, banal na Panginoon. Kahit saan ako magpunta, ako pa rin ang magiging batang Panginoon ng Crimson Afterglow. Pero malamang hindi ako makakabalik dito sa loob ng maikling panahon. Ang pangungusap na ito ay kumakatawan sa pangako ni Mateo kay Robin. Kapag pumailang lang si Mateo sa hinaharap, tiyak na isasama niya ang Crimson Afterglow Holy Land. Sa ngayon lang, hindi na kayang manatili ni Mateo sa Crimson Afterglow. Masyadong maraming dala si Mateo. Marami pa siyang dapat gawin. Hindi niya kinatatayuan ang isang maliit na Crimson Afterglow. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, naging komplikado ang ekspresyon ni Robin. Sa wakas ay bumantong hininga siya at sinabing, simula nang magpakita ang Panginoong iyon, alam kong aalis ka rin balang araw. Pero hindi ko inaasahan na ganito kabilis. Dahil nakapagdesisyon ka na, hindi na kita pipigilan pa. Ang buhay kong ito ay ibinigay mo. Kung mayroon kang anumang pangangailangan, huwag kang mag-atubiling magsalita. Hindi tama iyan, banal na Panginoon. Ang pundasyon ng Crimson Afterglow, ang desolate, ancient drip essence pool, ay sinira ko. Si Mateo ay binalot ng takot. Isa lamang maliit na nanyang spring restoring pill, banal na Panginoon, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan, sabi ni Mateo. Ang halaga ng sinaunang buto ng dragon ay mas mataas kaysa sa nanyang spring restoring pill. Ang kahalagahan nito kay Mateo ay talagang hindi maihahambing sa alinman sa mga ito. Kung hindi dahil dito, paano magagamit ni Mateo ang napakalaking pabor na ito para hikayatin ang Soul Martial Divine King ng 10 dakilang Divine Kings, si Francis, na gumawa ng aksyon para pinuhin ang nanyang Spring Restoring Pill na ito?
Ramdam ni Mateo na talagang plano ni Robin na ihanda siya bilang kahalili, kaya maganda rin ang impresyon niya kay Crimson Afterglow. Pero umiling si Robin at sinabing, ang kahalagahan ng Desolate Ancient Drip Essence Pool ay hindi pa talaga kahanga-hanga para sa Crimson Afterglow. Kung hindi sana tayo nagpatuloy sa pagbaba. Ang ninuno, ang ganong walang kapantay na henyo, ay hindi madaling lumitaw. Ang iyong kakayahang maglakad papunta sa ikapitong palapag ng Desolate Ancient Drip Essence Pool ay isa ng himala para sa Crimson Afterglow. Maganda ang Desolate Ancient Drip Essence Pool, pero hindi lahat ay kayang maglakad papunta sa ikapitong antas ng rehiyon. Maliban na lang sa pagkakataong ito, ang Crimson Afterglow ay talagang nagbunga ng ilang magagandang panla. Lalo na si Mateo, nakarating siya sa huling antas. Patas na ito sa record ng Forefather. Kung walang aksidente, hindi magiging problema ang pagpasok ni Mateo sa Divine King Realm. Kailangang malaman ng isa na ang ninuno ay isang nilalang na maihahambing sa 10 dakilang banal na hari. Ang kanyang lakas ay hindi maarak. Bukod pa rito, kahit anong aspeto ang tingnan, ang talento ni Mateo ay talagang nakakatakot. Ang kanyang mga nagawa sa hinaharap ay maaaring hindi mas mababa kaysa sa kay Forefather. Tama. Dahil sa ugali ng lalaking iyon, dahil wala ako sa Crimson Afterglow, hindi siya dapat magkusang magpakita. Paano mo napansin ang pag-iral ng lalaking iyon? Biglang naisip ni Mateo ang isang bagay at nagtanong. Bahagyang nag-aalala ang puso ni Robin. Casual lang ang tono ng pananalita ni Mateo na para bang matagal na niyang kaibigan ang Panginoong iyon. Matalino si Robin dahil sa edad at natural niyang napapansin na hindi nagpapanggap si Mateo. Ngunit hindi sinasadyang lalo siyang natutong magtanong, anong klaseng tao nga ba si Mateo para maging kaibigan sa ganitong uri ng buhay? Isang taong walang pakialam sa Vast Sun City, kahit gaano pa katigas ang ulo, hindi rin siya isang ordinaryong Divine King powerhouse. Nang makitang nagtatanong si Mateo, natural lang na hindi rin ito itatago ni Robin, at ikinwento niya ang nangyari noong araw na iyon. Kumunat ang noo ni Mateo nang marinig iyon. Hindi niya inakalang may ganoong bagay pa rin pala sa pagitan nito. Isa talaga itong aksidente na dulot ng maraming dahilan. Kung hindi, kapag bumalik siya ngayon, malamang nawala ng lugar ang Crimson Afterglow. Sa pag-iisip tungkol dito, napuno rin siya ng nag-iisang takot pagkatapos ng pangyayari. Hindi talaga inaasahan ni Mateo na tatanggi pala si Bryce na sumuko sa kanyang masasamang plano, at nakarating pa siya sa Crimson Afterglow Holy Land. Mukhang hindi siya tinuruan ng kahit kaunting leksyon, lalo lang lalala ang sitwasyon ng lalaking ito. Kasing dilim ng tubig ang ekspresyon ni Mateo. Isang nakakatakot na aura ang natural na lumabas. Hindi napigilan ni Robin na bahagyang magulat nang makita niya ang sitwasyon. Malinaw na si Mateo ay isa lamang Heaven Enlightenment Realm, ngunit sa totoo lang ay nakaramdam siya ng takot sa aura ni Mateo. Mukhang pagkatapos kong makalabas mula sa Chaotic Devil Sea, kailangan kong dumaan sa Vast Sun City. Sabi ni Mateo sa seryosong boses. Natigilan si Robin nang marinig niya iyon. Ang Vast Sun City ay isang Rank 1 Holy Land na may malalalim na pundasyon. Marami pa rin ang mga powerhouse ng Divine King. Kahit na nakakagulat ang talento ni Mateo at isa na siyang faceless realm martial artist matapos makalabas sa Chaotic Devil Sea, hindi pa rin posible na harapin ang isang Vast Sun City, hindi ba? Pero habang iniisip kung paano nakilala ni Mateo ang Panginoon, binitawan din ni Robin ang kanyang mga alalahanin. Hanggat tinatawag niya ang Panginoong iyon, malamang ay hindi talaga maglalakas loob ang Vast Sun City na kumilos ng padalos-dalos ng walang maingat na pagsasaalang-alang, tama ba? Kinabukasan ng umaga, sa harap ng malawakang transmission array ng Crimson Afterglow Holy Land, dumating ang 100 higit sa isang figure. Nandito silang lahat para paalisin si Mateo. Kuya Croswell, hindi ko inaasahan na aalis ka agad pagkabalik mo. Plano pa rin itong si Sheng na hanapin ka para uminom ng alak at magkwentuhan. Mukhang wala ng pagkakataon. Iba ang Chaotic Devil Sea sa White Valiant Region. Kailangan mag-ingat ni Kuya Croswell kahit saan, hinawakan ni Jun Sheng ang kanyang mga kamay at sinabi. Ngumiti si Mateo habang sinasabi, magtiwala ka, kapatid na Sheng, natural lang na alam ito ni Croswell. Nauunawaan ni kapatid na Sheng ang katwiran ng isang layunin. Sa hinaharap, ang iyong mga nagawa ay tiyak na walang hanggan. Napakaliit ng rehiyon ng puting magiting na ito. Kung may pagkakataon, mas mabuting lumabas ka at maglakad-lakad pa.
Pagpasok sa boneyard sa pagkakataong ito, ang pagganap ni Junsheng ay nagpaningning sa mga mata ni Mateo. Napakalaki ng populasyon ng sangkatauhan ngunit nasa kalagayan ng pagkakawatak-watek. Hindi talaga marami ang mga taong may lakas ng loob at karapat-dapat tulad ni Junsheng. Ngayong lumalakas na ang mga agos sa Divine Realm at nabuo na ang Fiend God na si Langia, isa itong panahon ng kaguluhan. Ang mga taong tulad ni Junsheng, natural lang na mas marami, mas masaya. Ngumiti si Junsheng at sinabing, pareho ang iniisip ni Brother Crosswell at nitong si Sheng. Kahit hindi sinabi ni Brother Crosswell, plano rin ng Sheng na ito na lumabas at maglakad-lakad balang araw. Tumango si Mateo at kumuha ng isang maliit na bote, at inihagis ito kay Junsheng habang sinasabing, ito ay isang Dharma word pill na pinino ng Crosswell na ito kagabi. Naniniwala akong makakatulong ito kay Brother Sheng. Nanginig ang buong katawan ni Junsheng nang hindi makapaniwalang tinanggap niya ang Dharma word pill sa kamay ni Mateo. Ito. Isa ba talaga itong Dharma word pill? Matagal nang naririnig ng Sheng na ito ang pangalang Dharma word pill, pero walang sinuman sa White Valiant region ang kayang pinuhin ang pildong ito. Hindi ko inaasahan na may ganito palang kakayahan si Brother Crosswell. Manghang sabi ni Junsheng. Ang Dharma word pill ay isang medicinal pill na nakatulong sa Heaven Enlightenment Realm medicinal pills na makaabot sa Faceless Realm. Bagamat isa itong tier 7 medicinal pill, napakahirap nitong pinuhin. Kahit ang Alchemy Venerable Powerhouses ng Cloud Watchtower Holy Land ay hindi rin ito kayang pinuhin. Hindi maisip ni Junsheng na isang gabi lang pala ang ginamit ni Mateo para pinuhin ang isang Dharma word pill. Matagal nang malinaw na nauunawaan ni Junsheng ang tungkol sa lakas ni Mateo sa pakikipaglaban. Ngunit hindi niya inakalang mayroon pa ring mga tagumpay si Mateo sa alchemy na kahanga-hanga. Ang Dharma word pill ay hindi maituturing na isang hindi kapani-paniwalang medicinal pill. Hindi mahirap para kay Crosswell na pinuhin ito. Sige, maraming salamat sa paghatid sa akin, lahat. Magkikita tayong muli kung loloobin ng tadhana. Nakangiting sabi ni Mateo. 854. Ang Black Sea City ay ang rank 4 Holy Land ng Dinghe Region, at ang Black Sea City ay isang nasasakupang puwersa ng Dawn Heavenly Palace, isa sa 8 dakilang Super Holy Land. Ang Black Sea City ay naging napakaunlad dahil sa mga kalapit na pangunahing rehiyon, tanging ang Black Sea City lamang ang may napakalayong transmission array. Sa Divine Realm, kung nais mong tumawid sa ilang pangunahing rehiyon para maglakbay, kailangan mong dumaan sa isang napakalayong transmission array. Malamang na inabot ng ilang taon, o ilang dekada pa nga, ang mga martial artist para makumplito ang paglalakbay kung aasa lamang sila sa sariling lakas para lumipad. Siyempre, kung ang lakas ng isang tao ay umabot sa Divine King Realm, ibang-iba na iyon. Nako, huwag ka nang maghanap. Sira na ang Super Transmission Array. Kung gusto mong sumakay sa Transmission Array, pumila ka na lang at magparehistro doon. Isang gwardya ng lungsod ng 9th level Heaven Enlightenment ang nagsalita ng masama at walang respeto sa binatang ito na nasa harap niya. At ang target niyang pinagalitan ay si Mateo na nagmula sa malayong lugar mula sa White Valiant region. Ang mga bayarin na kinakailangan para sa paggawa ng isang super transmission array ay napakalaking halaga. Ang mga lugar tulad ng White Valiant region ay walang kakayahang gumawa ng isang super transmission array. Kaya naman, para magustuhan ni Mateo na pumunta sa Chaotic Devil Sea, kailangan niyang dumaan sa isang lugar na may super transmission array. Ang super transmission array ng Black Sea City ay humantong sa isang malaking lungsod malapit sa Chaotic Devil Sea. Kaya naman, pumunta si Mateo sa Black Sea City. Hindi lang kinailangang gumastos ng malaki sa paggawa ng isang super transmission array, kinailangan pa nito ng koalisyon ng ilang tier 9 na array emperors bago ito makumplito. Natural lamang na walang ganitong kakayahang ang Black Sea City. Ang transmission array na ito ay tinulungan ng Dawn Heavenly Palace upang magtayo para sa Black Sea City upang mapalakas ang kontrol sa mga kalapit na pangunahing rehiyon. Pero nang makarating si Mateo sa Black Sea City, nagkataon lang na nasira ang transmission array. Ang nagpalungkot kay Mateo ay ngayon, mayroon ng malaking grupo ng mga martial artist na naka-standby sa Black Sea City. Kahit na maayos ang transmission array, kung pumila si Mateo ayon sa protocol, aabutin pa ito ng isang buwan bago siya makaalis. Tutal, ang isang super transmission array na tulad nito, ang mga essence crystal na kailangan nitong gamitin sa bawat pagkakataon ay isang nakakatakot na figure.
Ang transmission array na ito ay maaari lamang gumana ng isang beses bawat 3 araw. Sa bawat pag-activate nito, 300 katao lamang ang kaya nitong ihatid. Nasanay na si Mateo dito kanina. Sa ngayon, mayroon ng ilang libong tao na nakarehistro. Malamang na hindi siya makakaalis sa Black Sea City ng ilang buwan. Sa kasalukuyan, ang nakapalibot sa transmission array ay nakasarado na. Sa di kalayuan, makikita ang ilang array masters na kasalukuyang nagsasagawa ng pagkukumpuni sa loob. Kapatid na ito, kailan kaya maaayos itong super transmission array? Palihim na naglagay si Mateo ng isang bag ng Earth Essence Crystal sa City Guard at nagtanong. Sumulyap ng mabilis ang gwardya ng lungsod kay Mateo na may malalim na kahulugan. Malinaw na hindi niya inakalang ganoon pala kagaling ang binata. Doon lamang lubos na gumaan ang kanyang ekspresyon. Kinuha ang pera, natural na sinagot ng gwardya ng lungsod ang bawat tanong, siguro 10 araw, marahil 1 taon. Paano ako makakasiguro tungkol dito? Ang pagkukumpuni ng super transmission array na ito ay nangangailangan ng isang tier siyam na array emperor upang personal na kumilos. Ang ating Black Sea City ay walang tier siyam na array emperor. Sa ngayon, inutusan na ng City Lord na kanyang kamahalan ang mga tao na pumunta sa Don Heavenly Palace upang imbitahan ang isang tier siyam na array emperor. Ngunit ang tier siyam na array emperor ay lubhang kailangan. Kung darating man siya o hindi, kung anong oras siya darating, lahat ay hindi tiyak. Ito. Ang awkward nito. Labis na nag-aalala si Mateo tungkol sa sitwasyon ni Trenton at ayaw niyang magpaliban kahit 1 segundo. Kaya naman, umalis siya sa paglalakbay sa 2nd araw pagkatapos niyang bumalik sa Crimson Afterglow. Hindi niya inaasahan na kahit hindi siya nagtagal sa Crimson Afterglow, naantala siya sa Black Sea City na ito. Ganito, di ba, paano nasira ang transmission array na ito? Tanong ni Mateo na may kuryosidad. Pagkabanggit nito, agad na nagngingit-ngit ang bantay ng lungsod at sinabing, huwag mo nang pag-usapan yan. Ang sumpaman na yan. Lumalabas na hinabol siya ng mga elder ng Don Heavenly Palace hanggang dito. Nagkataon din na noong dumating ang lalaking iyon dito, ang ating transmission array ay nasa estado ng pag-activate. Nakapatay ang lalaking iyon ng ilang tao pagkatapos niyang gumalaw at sinira pa ang Grand Array. Mahahalata ng isa na nang banggitin ng bantay ng lungsod ang taong iyon, isang ekspresyon ng takot ang makikita sa kanyang mga mata. Malinaw na ang lakas ng taong iyon ay lubhang kakilakilabot. Nang marinig iyon ni Mateo, nagulat din siya sa loob-loob niya. Ang isang nilalang na maaaring habulin ng Don Heavenly Palace ay malamang na hindi isang mabuting tao. Bukod pa rito, masasabi ng isa na mula sa pagsira sa malaking hanay, ang lalaking iyon ay tiyak na isang walang awa na karakter. Dahil sinisira nito ang malaking hanay mula sa loob, maaaring madala ang isa sa magulong daloy ng espasyo anumang oras. Magkakaproblema ito. Nag-isip sandali si Mateo at sinabi sa gwardya ng lungsod, medyo alam na alam ng isang ito ang tungkol sa mga hanay ng sundalo. Bakit hindi ko hayaang tumulong ako? Natigilan ang gwardya ng lungsod at natawa ng may pag-aalinlangan habang sinasabing, kalimutan mo na yan. Kahit walang tier siyam na array emperor ang ating Black Sea City, mayroon tayong ilang tier 8 array masters. Tingnan mo ang mga taong nasa loob, lahat sila ay mga masterclass na figure. Anong tulong ang maibibigay mo, batang pilyo? Naglagay si Mateo ng isa pang bag ng mga kristal ng Earth Essence sa kanya at nakangiting sinabi, Kuya, ang nakababatang kapatid ay interesado na sa mga formation simula pa noong bata pa siya. Mukhang ang daming master sa loob. Gusto lang din ng nakababatang kapatid na pumasok at matuto. Mukhang hindi na rin sila bata. Maaari naman akong laging makatulong sa ilang manual labor, di ba? Nangingnan ng supot ng mga kristal ng Earth Essence, halatang medyo nag-aalangan na ang bantay ng lungsod. Habang iniisip ito, sinabi niya, paano kung ganito, ako ang magsasalita para sa iyo. Pero kung gagamitin ka nila o hindi ay hindi ako ang magpapasya. Pero ang bagay na ito. Napakalinaw ng kanyang kahulugan, tagumpay man o kabiguan, kanya ang supot na ito ng mga kristal ng Earth Essence. Nakangiting sabi ni Mateo, huwag kang mag-alala, Kuya, gumana man ito o hindi, simula nang alisin ito ni nakababatang kuya, hindi ko na naisip na bawiin ito. Mahirap din ang trabaho ni Kuya dito. Mabuti rin kung iinom ka ng kaunting alak para mawala ang pagod mo. Tumawa ng malakas ang gwardya ng lungsod, nako, napakabait mo. Gusto kita. Dito ka na lang maghintay.
Nabalitaan kong nasira ng husto ang transmission array sa pagkakataong ito. Master Wu, kulang talaga sila sa tauhan. Pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, kung gayon, kailangan kong abalahin si Kuya. Ang pagpupuslit ni Mateo sa loob ay natural na hindi para matuto. Gusto niyang ayusin ang malaking hanay. Sa halip na hintayin ang pagdating ng kahit anong Array Emperor, hindi ito kasing bilis ng pagsisimula niya mismo sa trabaho. Ang Super Transmission Array ay hindi isang malaking array, kundi pinagsama-sama mula sa maraming malalaki at maliliit na porma sayo ng array. Napakakomplikado. Kabilang sa mga ito ay ang mga Tier 9 na array formations, Tier 8 din, at maging ang mga Tier 7 array formations. Ang mga array master na nasa loob ngayon ay nagkukumpuni ng mga array formation sa ilalim ng Tier 9. Natural lang na ang mga array emperor lang ang nakakaintindi ng mga Tier 9 na array formation. Gayunpaman, ang mga hanay na ito ay hindi naging mahirap para kay Mateo. Kaya naman kusa siyang nag-alok ng kanyang serbisyo, na nagsasabing gusto niyang pumasok at matuto. Nang tumingin si Mateo sa oras na ito, si Master Wu ay kasalukuyang pagod na pagod dahil sa labis na trabaho. Ang pamamahala sa pagpapanumbalik ng isang napakalaking hanay ay malinaw na medyo mabigat para sa kanya. Nakita ni Mateo na lumapit ang bantay ng lungsod para makipag-usap sa kanya, pagkatapos ay tumalikod. Nang makita si Mateo, ngumiti ang gwardya ng lungsod at sinabing, "Maswerte ka, bata." Nagkataon lang na kulang sa tauhan si Master Wu at pinapante ka niya agad. Pero sabi ni Master Wu, kapag pumunta ka roon at gumawa ng gulo, sasampalin ka niya hanggang mamatay gamit ang isang palad. Huwag mo akong sisihin sa hindi pagbabala sa iyo. Napakasama ng ugali ni Master Wu. Kailangan mong mag-ingat. Tungkol sa resultang ito, hindi ito labag sa inaasahan ni Mateo. Napakakomplikado ng mga super transmission array. Para sa mga Tier 8 array masters, medyo malakas nga ito. Sumulyap siya kanina at alam niyang kulang talaga ang tauhan sa loob. Kaya dahil may mga taong naghahatid sa gate, hindi sila dapat tumanggi. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Huwag kang mag-alala, kuya. Huwag mong tingnan kung gaano kabata ang nakababatang kuya, matibay pa rin ang pundasyon ko. Hindi ako gagawa ng gulo. 855. Mabuti naman at solid ito. Kung hindi ito solid at naiinis ka kay Master Wu, ikaw din ang naghahangad ng kamatayan. Sige, sumama ka sa akin," malamig na sabi ng gwardya ng lungsod. Tungkol sa buhay o kamatayan ni Mateo, wala siyang pakialam. Basta't may perang mapagkakakitaan, ayos lang. Tatalikod na sana ang dalawang tao at aalis ng biglang, isang malinaw at malambing na boses ang pumihil sa kanila mula sa likuran, "Hoy, hoy, dalawang kuya, kulang ba kayo sa mga taong nakakaalam ng array formations dito?" Nang lumingon ako para tingnan, isang magandang babae ang naroon na nakasuot ng nagliliyab na pulang bestida na may balahibo. Tila mas bata pa ng kaunti ang babaeng ito kaysa sa edad ni Mateo. Ngunit hindi maaaring maliitin ang kanyang lakas. Sa katunayan, umabot na ito sa 9th level Heaven Enlightenment. Ang ganda-ganda ng dalaga. Iniisip pa rin ng bantay ng lungsod na lumipad palabas ng hawakan, pero nang makita niya ito, agad niyang pinatay ang apoy. Alam mo rin ba ang mga array formation? Tanong ng bantay ng lungsod. Tumango ang dalaga na parang manok na tumutukan ng kanin at sinabing may malaking ngisi, "Alam ko, alam ko. Huwag mong tingnan kung gaano ako kabata, isa akong tunay na Tier 7 array master." Bahagyang sinuri ng gwardya ng lungsod ang dalagang ito mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga titig ay puno ng hindi makapaniwala. "Ha? Hindi ka naniniwala? Magpapakita ako ng isang galaw para makita mo." Tila nakaranas ng kaunting estimulasyon ang dalaga, kaya't casual na inilapag ang isang maliit na hanay ng mga sundalo. Ang kanyang teknik ay talagang damaloy ng maayos at natural. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo. Mukhang galing sa pamilyang may malalim na aral ang babaeng ito. Mas malakas pa ang galaw na ito kumpara sa ilang Tier 8 array masters. Naging matino ang mga mata ng gwardya ng lungsod, at tumango siya at sinabing, "Sige, sasama ka rin." Tumingin ang dalaga kay Mateo ng mayabang na ngiti at sumunod din. "Master Wu, itong dalawang ito.
Hindi pa natatapos magsalita ang gwardya ng lungsod ng putulan siya ni Master Wu, maghanda kayo ng miniature tier 5 array formation para sa akin. Kung hindi ninyo kaya, umalis kayo ngayon din para sa akin. Malinaw na napakaiinip ni Master Wu. May mga taong lumalapit pa nga sa kanya paminsan-minsan para humingi ng gabay at binibigyan niya sila ng maayos na pag-aalaga. Mukhang mainitin talaga ang ulo niya. Kumunat ang noo ng babaeng iyon at may paghamak na sinabi, hindi ba tier 5 array formation lang yan? Mag-ingat ka. Gaya ng sabi niya, ginaya ng dalaga ang ginawa niya kanina, at gumamit lamang ng halos 10 hininga ng oras para tapusin ang paglalatag ng tier 5 array formation. Tuwang-tuwa si Master Wu nang makita niya ito at paulit-ulit na pinuri, magaling, mahusay, mahusay. Isang mahusay na Mystic Crystal Deeper Formation. Ikaw, Binibini, ay talagang may mga nakamit na daw. Maaari kang manatili. Sumunod ka sa akin maya-maya, sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin. Kapag gumawa na ng hakbang ang mga eksperto, sa isang sulyap ay magiging malinaw na ang tunay at peke. Bagamat mukhang bata pa ang dalaga, ang kanyang teknik ay lubos na mahusay. Para makapag-set up ng tier 5 array formation sa loob ng 10 hininga, ang kanyang mga naabot na formations ay hindi magiging masyadong mababa. Eksperto si Master Wu. Natural niyang maramdaman ang katangahan sa isang sulyap lang. Sa totoo lang, kulang talaga siya sa ganitong klase ng tao na alam ang mga dapat gawin bilang katulong sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ang ganda naman talaga ng babaeng ito. Hoy, ikaw naman. Tumingin ang dalaga kay Mateo nang may pang-uuyam at sinabing. Halos kasing tanda lang siya ni Mateo at hindi siya makapaniwala na basta-basta kayang mag-set up ni Mateo ng ganitong tier 5 array formation. Bilisan mo, huwag mong sayangin ang oras ng matandang ito. Malubha ang pinsala ng super transmission array na ito. Kailangan nating kumpletuhin ang ilang pangunahing pagkukumpuni sa array formation bago dumating ang tier 9 na array emperor. Naiinip na sabi ni Master Wu. Dahil nasaksihan ang mga pamamaraan ng dalaga, hindi rin inakalang makakarating si Mateo sa ganitong antas. Ang Mystic Crystal Deeper Formation ay isang napakalalim na tier 5 array formation. Ang pagnanais na matapos ang pag-set up nito sa loob ng 10 hininga ay talagang isang hamon para sa tier 7 array masters. Tumanggaw si Mateo at ginawa ang kanyang galaw na parang kidlat. Sa galaw na ito, agad na tumalim ang tingin ni na Master Wu at ng dalaga. Sinasadya ba akong pukawin ng batang ito, di ba? Isa rin pala itong Mystic Crystal Deeper Formation. Hindi naniniwala ang babaeng ito na mas magaling ka pa kaysa sa babaeng ito. Lihim na nadismaya ang dalaga. Pero ikinadismaya niya ang pagganap ni Mateo. 10 hininga. 10 hininga lang ng oras, walang sobra, walang kulang. Tinapos din ni Mateo ang pag-aayos ng porma sayon. Nang makitang natapos na ni Mateo ang pag-aayos ng porma sayon, hindi napigilan ni Master Wu na bahagyang mataranta. Ang mga eksperto sa mga array ay katulad ng mga alchemist, pawang mga bihirang uri ng hayop. Mas bibihira pa ngang makamit ang ganitong mga porma sayon sa murang edad. Hindi niya akalain na makikita niya silang dalawa ng sabay-sabay ngayon. Ang Mystic Crystal Deeper Formation na itinayo ni Mateo ay halos kapareho ng sa mga babae. Kahit ang oras ay nahawakan din ng maayos. Ang kasanayang ito ay hindi kayang makamit ng mga ordinaryong tao. Master Wu, tapos na, sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Magaling, napakagaling. Pareho kayong magagaling, hindi naman talaga masama. May tier 7 child formation dyan na labis na nasira. Hindi gaanong maraming tao rito ang kwalipikadong tumanggap ng tungkulin. Subukan ninyong dalawa. Tandaan, kung may makita kayong hindi alam, magtanong kayo sa akin. Huwag ninyong sirain ang array formation, sabi ni Master Wu. Sige, Master Wu. Aalis na tayo. Pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing. Hoy, bakit ang bilis mo maglakad? Hintayin mo ako. Dali-daling hinabol ng dalaga nang makita niyang umalis na si Mateo. Naabutan ng dalaga si Mateo at sinabi sa masungit na tono, Hoy, bastos. Sinasadya mo ba yun ngayon lang? Nagkunwaring tanga si Mateo at sinabing, sinasadya.
Ano ang ibig sabihin ng miss? Tumikim ang dalaga at sinabing, tumigil ka na sa pag-arte bilang possum. Katulad ng Mystic Crystal Deeper Formation, kapareho rin ng 10 hininga. Paano nangyaring nagkataon lang yan? Aminin mo, nagayos ka ba ngayon lang? Sa mga naabot na formations ni Mateo, paanong mangangailangan ng 10 hininga ng oras ang pag-set up ng Tier 5 array formation? Ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon ay dahil ayaw lang ni Mateo na masyadong mapansin. Hanggat kontrolado niya ito sa 10 paghinga, walang masabi si Master Wu. Nagkunwari pa ring walang alam si Mateo at sinabing, hindi naman. Ginawa ko na ang lahat bago ko halos makumplito ang 10 hininga. Masyadong sensitibo si Miss. Kumurap ang dalaga at nagtanong, totoo ba ang sinabi mo? Siyempre totoo yan. Ang Mystic Crystal Deeper Formation ay hindi isang ordinaryong Tier 5 array formation. Nakumpleto ko na ito sa loob ng 10 hininga, at napakahusay na ng aking ipinakita, nakangiting sabi ni Mateo. Pinag-isipan ito ng dalaga at naramdaman niyang may katuturan din ito, at sinabi niya, may katuturan. Yung matandang lalaki kanina lang, ang pag-set up ng Mystic Crystal Deeper Formation ay malamang nasa 10 paghinga din. Kahit na mas malakas ka pa, imposibleng malampasan mo pa rin siya. Tama. Sige, kapos na ang oras. Mas mabuting huwag nating sayangin ang oras at ayusin na natin agad ang hanay, sabi ni Mateo. Nagulat ang dalaga at nagpakita ng takot sa kanyang mga mata. Mabilis siyang tumango at sinabing, oh, tama, bilasan mo nang ayusin ang array formation. Ang set ng Tier 7 array formation na ito ay napakadali para kay Mateo. Malinaw na napakataas din ang narating ng babaeng iyon sa formations daw. Sa loob ng wala pang isang oras, natapos ng 2 tao ang pagkukumpuni nitong Tier 7 child formation. Hehe, hindi ko talaga masabi na kahanga-hanga ka pala sa array formations. Para makasabay sa bilis nitong binibini. Shiyu pala ang tawag ko, ikaw. Mateo. Hindi ko pa talaga narinig yan dati. Kilala ko ang lahat ng mga henyo ng formations daw sa rehiyong ito. Hindi ko pa naririnig ang pangalan mo dati. Mukhang mga eksperto lang ang nakikisalamuha sa karamihan. Matagal na nag-isip si Shio at hindi rin niya matukoy kung sino si Mateo. Nakangiting sabi ni Mateo, napakalaki ng Divine Realm, ilang tao ang kakilala mo. Sige, iulat natin kay Master Wu ang natapos mong gawain. 856. Ano? Tapos na ba kayong magayos? Hindi naman kayo pabaya sa gawain, di ba? Nang marinig ang ulat ng magkasintahang Mateo na natapos na ang gawain, nagulat si Master Wu hanggang sa napalakas niya ang kanyang boses. Sok, paano magagawang talunin ng isang simpleng Tier 7 array formation ang miss na ito? Kung hindi ka naniniwala, pwede kang pumunta at tingnan, may paghamak na sabi ni Shio. Hindi talaga makapaniwala si Master Wu at agad na sinuri ang array formation na inayos ng dalawa. Sa ganitong tingin, hindi niya maiwasang mamangha muli. Ang Tier 7 child formation na ito ay talagang naibalik ng perpekto. Tiningnan niya ang dalawa na medyo hindi makapaniwala. Hindi ba't masyadong mataas ang kahusayan nito? Napakasimple lang ng mga Tier 7 array formations. Master Wu, pwede mo ba kaming bigyan ng mas komplikadong array formations? Nagmamadali pa rin ang miss na ito. Sabi ni Shio. Ito. Kaya mo bang ayusin ang Tier 8 array formations? Tanong ni Master Wu, medyo nag-aalinlangan. Siyempre naman. Ang mga initial stage Tier 8 array formations ay tiyak na hindi problema. Sabi ni Shio nang may pagmamalaki. Iba ang pagpapanumbalik ng mga array formation at pag-set up ng mga array formation. Hanggat naiintindihan ang prinsipyo at istruktura ng Tier 8 array formations, magagawa ito ng Tier 7 array masters. Napakahusay ng mga pangunahing kaalaman ni Shio. Dapat ay matagal na niyang kabisado ng mabuti ang mga Tier 7 array formation sa kanyang puso. Maaaring talagang sinubukan niya ang Tier 8 array formations. Nag-isip si Master Wu, tumango, at sinabing, sige, medyo kulang lang ang mga katulong ng Tier 8 array masters ngayon. Pumunta ka roon at tulungan sila.
Ngumiti ng matamis si Shio nang marinig iyon. Binigyan niya si Mateo ng mapang-asar na tingin, saka lumapit sa direksyon ng grupong Tier 8 Array Masters. Hindi mapigilan ni Mateo ang umiling at tawa. Malinaw na palihim siyang kinakalaban ng babaeng ito. Para itong pagpupumilit na makipagkompetensya sa kanya. Ang sulyap ko kanina ay malinaw na nagsasabing, kaya kung ayusin ang Tier 8 Array Formations, ikaw ba? Pagkaalis ni Shio, medyo mahinang nagtanong si Master Wu, maaari mo bang? Kumpunihin din ng Tier 8 Array Formations. Pero umiling si Mateo at nakangiting sinabi, hindi ko kayang ayusin ang Tier 8 Array Formations. Master Wu, ikaw na muna ang magtrabaho. Maglilibot ako at titingnan kung saan kailangan ng tulong. Nakahinga ng maluwag si Master Wu at tumango, sige, kung gayon ay maglibot ka at tingnan mo. Marami pa ring Tier 7 Array Formations na nangangailangan ng tulong. Ikaw na ang bahala kung saang lugar ito kailangan, at ikaw na ang bahala. Kung kaya rin ni Mateo na ayusin ang mga Tier 8 Array Formations, kakailanganin talaga ni Master Wu na humanap ng butas sa lupa para makagapang. Dalawang batang-batang lalaki ang may ganitong lakas. Nasayang lang talaga ang maraming taon ng kanyang buhay. Pero tungkol sa lakas ni Mateo, sigurado pa rin si Master Wu. Habang tinutulungan si Master Wu na ayusin ang Tier 7 Array Formations, nakaramdam siya ng lubos na seguridad, at wala rin siyang planong pakialaman ito. Nagsimula na si Shio sa trabaho sa panig na ito. Sa Tier 8 Array Formation, malinaw na mas mahirap ito para sa kanya. Gayunpaman, binigyan pa rin niya ng pansin ang sitwasyon sa panig ni Mateo. Nang makitang mag-isang dumating si Master Wu, medyo nadismaya pa rin siya. Mula pagkabata, hindi pa siya nakakaharap ng isang Array Master sa parehong pangkat ng edad na makakalaban niya. Kaya naman, nang makilala niya si Mateo ngayon, napukaw din ang kanyang pagnanais na maneg sa iba. Kahit medyo may kumpiyansa siya sa kakayahan ng kanyang porma sayon, hindi niya alam kung bakit, pakiramdam niya ay may pagpipigil pa rin si Mateo. Master Wu, bakit hindi dumarating si Mateo? Hindi napigilan ni Shio na lumapit para magtanong. Sabi ni Master Wu, sabi niya hindi niya raw kayang ayusin ang Tier 8 Array Formations, kaya hinayaan ko siyang maglakad-lakad ng mag-isa at tingnan kung lugar kailangan ng tulong, sa kanya lang magagawa. Dahil sa lakas niya, hindi dapat maging problema ang pag-aayos ng Array Formation sa ilalim ng Tier 8. Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay masaya si Shio ngayon. Pero hindi ko alam kung bakit, naramdaman ni Shio na medyo nawawala ang kanyang interes. Dapat magkapareho ang lakas at husay ng kalaban para maging interesante ito. Sa wakas ay nakaharap din nila ang isang kalaban, ngunit ganito ang naging conclusion. Dahil dito, nakaramdam ng pagkabagot at pagkabagot si Shio. Ganoon na lang ha, kung ganoon ay papasok na ako sa trabaho, malungkot na sabi ni Shio. Pagkaalis ni Master Wu, nagsimulang maglakad-lakad si Mateo ng mag-isa. Paminsan-minsan, kapag nakikita niyang nangangailangan ng tulong ang mga tao, lalapit siya at tutulong. Malinaw na hindi naman sa hindi niya kayang ayusin ang mga Tier 8 Array Formations, pero ang gusto niyang ayusin ay ang mga Tier 9 na Array Formations. Dahil lang sa padalos-dalos na pagbanggit na gusto niyang ayusin ang mga Tier 9 na Array Formations, tiyak na hindi papayag si Master Wu. Kaya naman, itinaboy niya si Master Wu, ngunit dahan-dahan siyang lumapit sa mga Tier 9 na Array Formations doon. Kahanga-hanga talaga, kuya. Matagal na akong nandito at hindi ko rin alam. Nalutas mo agad ang problema pagdating mo, sabi ng isang Tier 7 Array Master, habang nakataas ang isang thumbs up kay Mateo. Medyo nakakalito ang array element ng array formation na ito. Sa totoo lang, hindi naman mahirap intindihin yan. Sige, pupunta ako roon at maglilibot, sabi ni Mateo. Kuya, nandoon na ang Tier 9 na Array Formations Region, babala ng Array Master. Alam ko. Hindi madaling makaharap ang mga Tier 9 na Array Formations. Pupuntahan ko yan at titingnan ko, nakangiting sabi ni Mateo. Tumango ang Array Master ngunit puno ng paghanga kay Mateo ang kanyang puso. Tingnan mo ang binata, napakasipag mag-aral. Hindi nakakapagtaka na malakas na siya sa murang edad. Walang kahit isang tao sa lugar ng Tier 9 na Array Formations.
Lahat ay abala sa kani-kanilang trabaho, at walang nakapansin sa mga kilos ni Mateo. Bukod kay Mateo, wala ring mga taong magpapalaki ng kanilang sariling lakas para pumunta at kumpunihin ang mga tier siyam na array formations. Ang tier siyam na array formations ng isang super transmission array, kung pag-uusapan ang formations daw, ay hindi ito itinuturing na napakahirap. Kaya na itong ayusin ng mga initial stage array emperors. Matapos maunawaan ang tatlong tomo ng array formations, ang mga nagawa ni Mateo sa formations daw ay tumaas pa ng mas mataas na antas. Ang pag-aayos ng ganitong uri ng array formations ay natural na hindi naman mahirap. Nang mapagmasdan ng isang ikot sa paligid ng mga hanay ng mga pormasayon, mayroon ng kutob si Mateo tungkol sa istruktura ng mga hanay ng mga pormasyong ito. Malakas pa rin ang estabilidad ng tier siyam na array formations. Kaya hindi naman masyadong malala ang pinsala. Ang super transmission array na ito, ang may pinakamalalang pinsala ay ang mga low-level array formations pa rin. Ang set na ito ng tier siyam na array formation, isang bahagi lamang ng ilang maliliit na array elements ang nasira. Ang istruktura lang ng mga array elements na ito ay napakakomplikado at kabilang sa saklaw ng tier siyam na array formations. Napakahirap intindihin para sa tier 8 array masters. Pero hindi ito naging problema para kay Mateo. Hindi niya magawa ang ganitong kalaking array formation. Pero hindi pa rin ito naging problema para sa kanya kung aayusin niya ang ganitong maliliit na array formations. Hindi rin masyadong nag-atubili si Mateo at direktang sinimulang ayusin ang maliliit na elementong ito. Nakita niyo na ba si Mateo? Isa siyang binata, mahigit 20 taong gulang, tanong ni Master Wu. Nakasalubong niya ang isang mahirap na tier 7 array formation sa kanyang tabi, ngunit hindi niya ito kayang harapin ng mag-isa, kaya naisip niya si Mateo. Kahit bago pa lang si Mateo sa paningin ng lahat, masyado pa siyang bata. Dahil nasa gitna siya ng grupong ito, halata naman. Sabi niya gusto niyang pag-aralan ang tier siyam na array formations at pumunta roon, sabi ng tier 7 array master na tinulungan ni Mateo kanina. Nandilim ang mukha ni Master Wu, at sinabi niya, anong kalokohan? Siya, isang maliit na tier 7 array formation, ay nag-aaral ng kung anong tier siyam na array formation. Gumalaw ang figure ni Master Wu, at agad siyang nakarating sa tier siyam na array formations area at nakita ang isang batang figure na nagmamadali roon. Agad siyang nagalit ng malakas. Mateo, anong ginagawa mo? Ang lakas ng loob mo talagang hawakan ang tier siyam na array formations nang walang pahintulot. Paano kung masira mo ang array base, kaya mo bang ako ang responsibilidad? Bilasan mo na ako. Kung hindi ka pa rin titigil, huwag mo akong sisihin sa hindi pagiging magalang. Si Master Wu ay dating mainitin ang ulo. Nang makita ang ganitong sitwasyon, agad siyang nag-alab. Ito ay isang misyong ibinigay sa kanya ng Panginoon ng lungsod. Kung masisira niya ito, magiging kakila-kilabot iyon. 857. Nagulat ang lahat sa ungol ni Master Wu. Maraming tao ang naglapag ng kanilang mga kamay at tumakbo palapit para manood. Sa sandaling marinig ni Shio si Mateo, agad siyang tumakbo. Nang makita niya ito, hindi niya napigil ang mapatalon sa takot. Si Mateo ay abala sa mga tier siyam na array formations at inaayos pa nga ang mga array formations. Hali kayo, mga kasama. Dali, mga kasama. Hulihin ninyo ang baliw na iyon para sa akin. Sigaw ni Master Wu. Lumingon ang magagandang mata ni Shio, nakatitig ng mataman kay Mateo. Mabilis na sumugod ang ilang gwardya ng lungsod nang marinig nila ang sigaw ni Master Wu. Iniutos ni Master Wu, dakpin ninyo ang batang ito para sa akin. Baliin muna ang mga binti niya bago magsalita. Nakatanggap ng utos ang ilang gwardya ng lungsod at napaabante na lamang nang marinig nila si Shio na nagsabi, kalmayin mo ang iyong galit, Master Wu. Tingnan mong mabuti, ang maliit na array element na nasa kamay ni Mateo ay halos tapos ng ayusin. Natigilan si Master Wu. Noon lamang niya maingat na pinagmasdan ang mga galaw sa mga kamay ni Mateo at hindi niya napigil ang mabigle ng husto. Tigilan niyo ang mga kabayo niyo. Tigilan niyo ang mga kabayo niyo. Sandali lang. Tila hindi narinig ni Mateo ang ingay sa ibaba. Ibinalik niya lang ang hanay sa sarili niyang bilis. Hindi nagtagal, tuluyan nang naayos ang array element na nasa kamay niya.
Hindi na siya nagtagal at tumakbo na lang papunta sa ibang array element para simulan ang pagkukumpuni. Ang ekspresyon sa mukha ni Master Wu ay naging lubhang kaakit-akit. Tiningnan niya ang likurang bahagi ni Mateo na parang nakakita ng multo. Kahit hindi niya maayos ang tier siyam na array elements, naayos man ang mga array elements o hindi, agad niya pa rin itong napapansin. Mateo, siya ba talaga ang nag-ayos ng tier siyam na array element? Anong klaseng biro ito? Ang batang ito ay nasa Heaven Enlightenment Realm lamang. Kaya niya talagang ayusin ang tier siyam na array elements. Napakahanga. Ang lalaking ito ay isa talagang henyo. Ilang taon na ba siya? Para magkaroon ng mga tagumpay na hindi ka panipaniwala sa langit sa formations daw. Sumasalungat sa langit. Masyadong sumasalungat sa langit. Malamang kahit ang Grandian Divine King ay wala ring ganoong kalakas na lakas noong nasa edad na ito siya, di ba? Maaari kayang ang batang ito ang maging kahalili ng Grandian Divine King. Namangha ang mga array master na ito habang inaayos ni Mateo ang isang tier siyam na array element. Ang nitong uri ng nakamamanghang pagganap ay nagpaisip sa kanila ng hindi sinasadya sa Grandian Divine King, si Lu Linfeng, at nagkumpara sa kanilang dalawa. Kinagat ni Xiao ng marahan ang kanyang mapupulang labi, ang kanyang mga mata ay malaki at mamasa-masa na parang tutulo ng tubig. Lumalabas na pakiramdam ng lalaking ito ay mababa ang dignidad niya na makipagkompetensya sa akin. Sinasabi niya na hindi niya alam kung paano ayusin ang mga tier 8 array formation ay dahil din sa masyadong mapanghamak niya para ayusin ang mga tier 8 array formation. Ang layunin niya sa pagpasok ay para lamang sa mga tier 9 na array formation. Sa puntong ito, paanong hindi pa rin maintindihan ni Xiao ang layunin ni Mateo? Siguradong nagmamadali ring umalis si Mateo. Kaya sinadya niyang palihim na pumasok sa loob para maibalik ang super transmission array na ito. Siya, isang Heaven Enlightenment Realm, na nagsasabing gusto niyang ayusin ang mga tier 9 na array formations ay tiyak na magpapatawa sa mga tao. Kaya sinasadya niyang sabihin na tumulong, pagkatapos ay susubukan ang pagkakataon habang hindi pa nabibigyang pansin ng lahat na ayusin mismo ang mga tier 9 na array formations. Napakapuot talaga ng lalaking ito. Malinaw na kahanga-hanga ang lakas niya, pero sinasadya niyang itali ito sa kanya. Isa itong insulto sa dalagang ito. Hindi alam ni Mateo na kinamumuhian na siya ni Xiao nang walang maipaliwanag na dahilan. Para saan pa ba kayo magbabato dyan? Gumanti kayo sa matandang ito. Kapag ipagpaliban ninyo ang pagpapanumbalik ng hanay, paparusahan kayo ng matandang ito. Sigaw ni Master Wu ng malakas. Ang mga array master na nanonood ng palabas ay nag-alisan sa iisang utos, at bumalik sa kani-kanilang mga istasyon. Nang tumingin si Master Wu kay Mateo na nakahawak ang mga kamay, na puno ng pagkamangha ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng isang oras, sa wakas ay hindi na nakatiis si Mateo at umatras. Pinunasan niya ang pawis sa noo niya at walang magawang sinabi, ang pagpapanumbalik ng tier 9 na array elements ay talagang nakakaubos ng essence energy. Kahit na ang bilis ng pagbawi ko sa essence energy, medyo sobra na ito para sa akin. Ang pag-setup ng grand array ay natural na nangangailangan din ng napakalaking essence energy. Kung hindi, sa lakas ni Mateo, hindi ba't madaling magagawa ang pag-setup ng tier 9 na array formations? Kahit na isa lamang itong maliit na tier 9 na array element, ang enerhiya ng essence na nagamit ay medyo malaki rin. Master Wu, pasensya na talaga. Nagmamadali ring umalis itong si Crosswell, kaya ko ginawa ang planong ito. Huwag po sana kayong magdamdam. Sabi ni Mateo na may paghingi ng tawad. Namula ang mukha ni Master Wu. Tinatawag siyang master ng isang taong kayang mag-ayos ng tier 9 na array elements, paano niya ito magagawa? Huwag, sa harap mo, paano ako mangangahas na maging master, sa salitang ito? Master Crosswell, itong tier 9 na array formation. Nagmamadaling sabi ni Master Wu. Natural na naintindihan ni Mateo ang ibig niyang sabihin. Tumanggaw siya at ngumiti, masyadong mababa ang cultivation realm ni Crosswell. Medyo mabagal ang pag-aayos. Bigyan mo ako ng isang araw, ang mga tier 9 na array formations na ito ay dapat na maayos ng tuluyan. Nanlaki ang mga mata ni Master Wu habang bumubulong, isang
Isang araw. Anong klaseng biro yun? Kahit naimbitahan ang mga Tier Siyam na Array Emperor mula sa Dawn Heavenly Palace, hindi rin posible para sa kanila na tapusin ang pagkukumpuni ng mga Tier Siyam na Array formation na ito sa loob ng isang araw. Sinabi ba talaga ni Mateo na isang araw lang ang kailangan niya? At ito ay mabagal pa nga. Natigilan talaga si Master Wu. Ang mga salitang sinasabi ng isang halimaw ay talagang magpapabaliw sa mga ordinaryong tao. Mga isang araw lang, dapat ay nandoon na. Master Wu, magpapahinga muna ako sandali. Pagkatapos magsalita, nilunok ni Mateo ang isang medicinal pill at tumabi para mabawi ang essence energy. Hindi nagtagal, muling napuno ng enerhiya ng asensya si Mateo at bumalik sa pag-aayos ng mga pormasayo ng hanay. Sinundan ni Master Wu ang mga yapik ni Mateo, tila may mga salitang nahihirapan siyang sabihin. Naguguluhan na tanong ni Mateo, may gusto ka bang sabihin kay Master Wu, Crosswell? Please stop me calling Master. Ang matandang ito ay si Junran. Master Crosswell, tawagin mo lang ako sa pangalan ko ng direkta ay sapat na. Iyon. Master Crosswell, kapag inaayos mo ang mga elemento ng array, pwede mo bang hayaan itong Wu na magbantay sa tabi? Nahihiyang sabi ni Master Wu. Ang mga pormasayon ay pareho sa alchemy, at parehong bawal ang palihim na pag-aaral mula sa isang master. Ang pagmamasid sa mga pagkukumpuni ng mga elemento ng array sa mga gilid ay walang alinlangang may ilang hinala sa pagnanakaw ng mga sekreto. Natigilan si Mateo, ngunit buong pusong sinabi niya, walang masama. Kung gusto ni Master Wu na tumingin, magmasid ka lang sa gilid. Maraming salamat po, Master Crosswell. Yumuko ng malalim si Junran kay Mateo. Sa mundo ng martial artist, ang mga unang nakarating ay nagsilbing mga guro. Ang mga naabot ni Junran sa pormasayon ay hindi maihahambing kay Mateo. Ang pagkatuto mula sa kanya ay isang bagay na natural din, hindi dapat ikahiya. Sa kabaligtaran, dahil kulang ang lakas ni Junran, hahamakin iyon ng mga tao. Para sa isang Tier 8 Array Master, gusto niyang maging isang Array Emperor powerhouse kahit sa panaginip lang. Napakagandang pagkakataon, paano niya ito mapalampas? Kahit ang Array Emperor powerhouse na nagmula sa Dawn Heavenly Palace ay hindi niya hahayaang mapanood ang pagpapanumbalik ng mga pormasayo ng array ng malapitan. Kung ikukumpara, si Mateo ay mas mapagbigay. Walang anumang bawal na bagay si Mateo tungkol dito. Wala silang anumang conflict of interests ni Junran. Kahit na magtagumpay siya sa pagnanakaw ng mga sekreto, gamit ang kakayahan ni Junran sa pag-intindi, imposibleng maabutin pa rin siya sa buhay na ito. Kung gayon, ano ang masama sa pagpapahintulot sa kanya na matuto ng kaunti? Ang pagpapahalaga sa sariling lumang walis ay isang bagay na tanging mga taong walang kumpiyansa ang makakagawa nito. Habang pinapanood si Mateo na inaayos ang mga elemento ng array ng malapitan, mas lalong tumindi ang pagkabigla sa puso ni Junran. Nang inaayos ang super transmission array na ito, naroon siya. Nang inaayos ng mga Tier 9 na Array Emperor ang mga array formation, natural na nakakita na rin siya noon mula sa malayo. Pero ang mga kasanayan ng mga Tier 9 na Array Emperor ay hindi talaga kasing husay ng kay Mateo. Napakalakas ng Master Crosswell na ito. 858. Sa buong araw, halos ginugol ni Mateo ang lahat sa trabaho. Ang pag-aayos ng Tier 9 na array formations ay isang napakalaking hamon din para sa kanya. Ang kanyang essence energy ay tuluyang naubos ng ilang beses, pagkatapos ay muling napunan gamit ang mga medicinal pills. Ang ganitong uri ng intensidad ay nagpawalang saysay kay Junran sa panunood. Pero hindi nagyabang si Mateo. Wala pang isang araw ang ginamit niya para tapusin ang pagkukumpuni ng lahat ng Tier 9 na array formations ng Super Transmission Array. Tapos na. Kasabay ng ganap na naibalik na ang huling elemento ng array, medyo nasasabik din si Mateo. Sa wakas ay aalis na siya sa lugar na ito. Tunay ngang henyo si Master Crosswell. Kahit na nandito ang isang Tier 9 na Array Emperor, imposibleng mas mahusay pa ito kaysa kay Master. Napasinghap si Junran sa paghanga. Sa buong araw na ito, palagi siyang sumusunod kay Mateo na parang isang apprentice.
Paminsan-minsan, tumutulong pa nga siya bilang katulong ni Mateo. Bilang isang Tier 8 Array Master, gaano nakatagal mula nang makaramdam si Junran ng ganito. Pero sa isang araw na ito, maraming natutunan si Junran sa tabi ni Mateo. May mga bagay na hindi niya maintindihan na itatanong niya kay Mateo. At hindi rin naman ito itatago ni Mateo sa sarili niya, at ipapaliwanag ang mga problemang ito sa kanya. Habang nakikinig si Junran, lalo siyang natatakot. Sa huli, lalo siyang humanga kay Mateo. Mabuti na lang at hindi malala ang pinsala ng core formation ng Grand Array na ito. Kung hindi ko rin alam kung ano ang gagawin. Master Wu, ngayong tapos na ang pagkukumpuni ng Grand Array, iniisip ko kung si Crosswell na ito ang unang grupong aalis o hindi. Pwede, syempre pwede. Hindi lang si Master Crosswell ang unang batch na aalis, pero pwede ring direktang i-wave ang mga bayarin sa pagdaan sa transmission array na ito. Sabi ni Junran. Sa bawat pagkakataong na-activate ang transmission array, hindi kakaunti ang nalalabas na mga Earth Essence Crystal. Ang bawat taong nakasakay sa transmission array ay kailangang magbayad ng malaking bayad. Pero dahil sa mga kontribusyon ni Mateo, natural lang na hindi na siya payagang magbayad ni Junran. Oy, at ako. Master Wu, malaki ang naitulong ng binibining ito. Sa oras na ito, ang iba pang nasira na mga porma sayo ng array ay naayos na rin. Marahil ay natanggap ang estimulasyon ni Mateo, ibinalik ni Shio ang mga porma sayo ng array nang walang pakundangan at talagang nag-ambag ng malaking pagsisikap. Tumawa si Junran at sinabing, "Kuho, syempre naman." Pagkatapos ng ilang paghahanda, inanunsyo ng Black Sea City sa lahat na muling magbubukas ang Super Transmission Array. Labis na ikinagulat ng lahat ang balitang ito. Naghanda na sila para huminto sa Black Sea City ng ilang panahon. Hindi nila inaasahan na ilang araw lang pala ang kanilang tinapos na pagkukumpuni. Ang unang pangkat ng 300 katao ay sunod-sunod nang pumasok sa Super Transmission Array. Nang gumana ang Transmission Array, natural na kasama rin sina Mateo at Shio. Hindi ba't sinabi nilang hindi pa nakakarating ang Tier 9 na Array Emperor sa Black Sea City? Paano naayos ang array formation na ito? Nabalitaan kong isang binata na mahigit 20 taong gulang daw ang natapos sa pagkukumpuni nito. Isang binata na mahigit 20 taong gulang na. Nagbibiro ka siguro. Hindi pa nga lubusang tumutubo ang buhok niya, tapos kayanan niyang ayusin ang isang super transmission array. Hindi rin ako naniwala noong una. Pero may nakakita mismo kay Master Wu na nangunguna sa pagpapanumbalik ng hanay ng mga tauhan na sumusunod sa binata, paulit-ulit na tinatawag siyang Master. Ang unang pangkat ng mga taong ito ay ilang araw nang naghihintay. Natural lamang na sila ay nag-aalab sa pagkabalisa. Nagpakita rin sila ng kahangahangang kakayahan upang magtanong tungkol sa bilis ng pag-unlad ng restorasyon ng transmission array. Pero nang marinig nilang ang super transmission array na ito ay inayos pala ng isang binata, lahat sila ay labis na natigilan. Ang mga salitang ito ay natural na pumasok sa pandinig ni Shio at Mateo. Hindi sinasadyang tumingin si Shio kay Mateo ngunit natuklasan niyang si Mateo ay may kalmado at kalmadong mukha na parang wala siyang pakialam sa pinag-uusapan ng iba. Hindi mapigilan ni Shio ang bahagyang pagkamangha sa kanyang puso. Pinupuri siya ng ibang tao sa tabi, at sa totoo lang ay wala siyang kahit kaunting pagmamalaki. Ang ganitong uri ng tindig ay talagang hindi dapat taglayin ng isang binata. Kung siya iyon, malamang ay medyo matutuwa siya sa sarili niya sa oras na ito. At natural lang na makikita rin sa mukha niya ang ganitong pakiramdam. Plano ni Junran na personal na sumama para sa pag-alis ni Mateo ngunit tinanggihan siya ni Mateo. Kapag personal siyang pinaalam ni Junran, tiyak na malalaman ng mga taong ito na siya ang nag-ayos ng transmission array. Ayaw niyang masuri ng walang tigil ng mga taong parang kakaiba ang tingin sa kanya. Bukod dito, sa biyaheng ito sa magulong dagat ng demonyo, pinakamabuting unahin ang pagiging simple kaysa sa lahat. Tutal, ang panganib ng Chaotic Devil Sea ay malayong-malayo sa kung ano ang maihahambing sa ibang mga lugar. Dahan daw ang gumana ang Super Transmission Array. Sumabog ang array formation kasabay ng isang nakasisilaw na liwanag. Sa sandaling iyon, biglang umalangaw ang isang malakas na ingay mula sa labas. Boom!
Ang gwardiya na nagbabantay sa transmission array ay direktang pinalipad ng isang tao. Isang figure ang tumakbo papasok. Binibini, lumabas ka agad. Palihim kang tumatakas sa bahay, galit na galit si Master at gusto kanyang bumalik agad. Nakita ng taong iyon si Shio sa karamihan ng isang sulyap at sumigaw ng malakas. Pero aktibo na ang transmission array sa oras na ito. Hindi na ito mapigilan ng taong iyon. Natawa si Shio sa taong iyon at tuwang-tuwa na sinabi, "Humph. Sabihin mo kay Lolo, ako, si Shio, ay makakagawa rin ng marka ng hindi umaasa sa pamilya." Pagkatapos magsalita, sumabog ang transmission array na may mga sinag ng makinang na liwanag. Agad na nawala sa paningin ang 300 katao, kasama sina Shio at Mateo. Nang makita ng lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon na umalis si Shio ng ganoon lang, napadyak siya sa galit. Hindi ba't sabi nila sira ang super transmission array ng Black Sea City? Bakit ang bilis naman nitong naayos? Kahit anong pagmamadali ko, nahuhuli pa rin ako ng isang hakbang. Hay! Kapag na-activate na ang transmission array, ang susunod na activation ay kinailangang maghintay hanggang 3 araw pagkatapos. Sa loob ng 3 araw, malamang ay matagal nang nakatakbo si Shio papunta sa kung saan. Pagkalipas ng 10 araw, isang grupo ng mga karaban ng kalakalan na may kasamang 12 ng mga tao ang sumusulong sa isang makitid at paliko-likong daan. Bawat isa sa mga karaban ng kalakalan ay kumpleto sa armas, na para bang humaharap sa isang matinding kaaway. Ang mga martial artist na ito, kabilang sa mga karaban ng kalakalan, ay mukhang napakatapang ng bawat isa. Mukhang hindi naman mahina ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Sa oras na ito, nakapasok na ang mga karaban ng kalakalan sa hangganan ng Chaotic Devil Sea. Simula rito, kailangan nilang harapin ang mga panganib na nagmumula sa lahat ng panig anumang oras. Kuya Lanten, nabalitaan kong hindi masyadong mapayapa ang rutang ito nitong mga nakaraang araw. Marami ng karaban ng mga mangangalakal ang nilamon hanggang sa wala nang natira kahit mga buto. Sa biyaheng ito, kailangan nating maging mas maingat. Huwag kang mag-alala, may-ari yan. Ang aming Green Sea Mercenary Group ang pinakamalakas na grupo ng mga mersenaryo sa Stardom City, hindi isa sa mga ito. Kapag nandito kami, panatag ka. Sa Green Sea Mercenary Group, natural lang naligtas itong siyan. Kung hindi dahil dito, hindi rin sana ako gumastos ng malaking halaga para imbitahan si Elder Brother Lanten. Masyado lang talagang mahalaga ang mga bagay na dadalhin sa pagkakataong ito. Walang ibang magagawa ang yan na ito kundi ang maging mas maingat. Masyadong iniisip ito ni owner yan. Ang paglipol sa iba pang mga karaban ng kalakalan ay maaaring dahil sa kakulangan ng lakas ng mga grupong mersenaryo na kanilang ginagamit, o dahil hindi makita ng mga karaban ng kalakalan ang isang malinaw na sitwasyon. Ang ating dalawang pamilya ay nagtutulungan sa loob ng maraming taon. Natural lamang na hindi natin gagawin ang ganoong pagkakamali. Ang dalawang taong ito ay nag-uusap, ang isa ay ang may-ari ng mga karaban ng kalakalan na nagngangalang Jepoy yan. Ang isa pa ay ang pinuno ng Green Sea Mercenary Group ng Stardom City na nagngangalang Mozen Lanten. Ang Stardom City ang pinakamalapit na lungsod mula sa Chaotic Devil Sea, at isa ring tulay ng komunikasyon sa pagitan ng Chaotic Devil Sea at ng labas ng mundo. Ang magulong dagat ng demonyo ay nangailangan ng maraming kalakal at materyales. Lahat ng ito ay dumadaloy papunta rito mula sa mga lugar tulad ng Stardom City. Dahil sa napakagulo ng Chaotic Devil Sea, mayroon itong sariling mga patakaran para sa kaligtasan. Kaya naman, may ilang mga ngalakal na gumagawa ng ganitong uri ng mga transaksyong may mataas na panganib tulad ni Jepoy. Ngunit ang magulong dagat ng demonyo ay lubhang mapanganib. Natural lamang na umupa ang mga mangangalakal na ito ng ilang grupo ng mga mersenaryo upang matiyak ang kaligtasan. Ang Green Sea Mercenary Group ay isang makapangyarihang grupo ng mga mersenaryo na walang kapantay sa Stardom City. 859. Si Mozen ay isang martial artist ng 9th level Heaven Enlightenment. Kung pag-uusapan ang maliit na Stardom City na ito, napakalakas na niya noon pa man. Bukod sa kanya, ang mga martial artist ng Green Sea Mercenary Group ay pawang mga veterano rin sa 100 labanan. Hindi lahat ng kanilang lakas ay pangkaraniwan. Ang pangunahing misyon ng mga mersenaryong grupo ng Stardom City ay ang pag-akay sa mga karaban ng kalakalan patungo sa magulong dagat ng demonyo.
Taon-taon, ang mga grupo ng mga mersenaryo na nakaligtas ay pawang may napakalakas na kalakasan. Ngunit sa loob ng napakaraming taon, ang mga karaban ng kalakalan na madalas dumaan sa landas na ito, kadalasan ay sinusuhulan nila ang ilan sa mga malalaki at maliliit na puwersa na papunta rito. Ang maliliit na puwersang ito sa Chaotec Devil Sea ay para lamang sakupin ang ilang yaman ng cultivation. Hanggat ang mga karaban ng kalakalang ito ay sapat na bukas palad, hindi rin nila malipol ang lahat. Para sa maliliit na puwersang ito, ang mga karaban ng kalakalan ay parang mga chives na kanilang itinatanam. Pagkatapos magtanim ng ilang panahon, pumuputol sila ng ilan para kainin. Tila nagkaroon lamang ng ilang pagbabago sa sitwasyon kamakailan. 2 o 3 pangkat ng karaban ng kalakalan ang dating nawala sa rutang ito nang hindi maintindihan, nang walang iniwang bakas. Sa makatuwid, ang mga mangangalakal ay pawang nababalisa sa panahong ito. Malaking kasunduan ang tinanggap ni Jepoy sa pagkakataong ito. Para makuha ang ganitong halaga ng pera, hindi siya gumastos ng malaki sa pagkuha ng Green Sea Mercenary Group. Sa kasalukuyan, sa isang karwahe ng kabayo ng mga karaban ng kalakalan, isang babae ang karga ang isang 5 hanggang 6 na taong gulang na batang babae, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Master Crosswell, maraming salamat talaga sa pagkakataong ito. Ang sakit ng anak ko ay patuloy na nagpapahirap sa kanya simula pa noong siya ay isinilang. Marami na kaming inimbitahan ng mga alchemist noon na hindi kayang gamutin ang kanyang karamdaman. Kung hindi dahil sa pagkatagpo ni Master Crosswell, malamang ay hindi magtatagal ang aking anak na babae sa mundong ito. Nagpapasalamat na sabi ng babae. Ang pangalan ng babaeng ito ay Sabina. Siya mismo ang legal na asawa ni Jepoy. At ang batang babaeng iyon sa kanyang mga bisig ay natural na anak nila. Ang Master Crosswell, ayon kay Sabina, ay malinaw na ang Mateo na nagmula sa malayong lugar mula sa Black Sea City. Matapos dumaan sa ilang lugar, sa wakas ay nakarating si Mateo sa Stardom City. Ang mundo sa labas ay walang mga transmission array na direktang patungo sa Chaotec Devil Sea. Kaya, kung nais mong makapasok sa Chaotec Devil Sea, kailangan mong pumasok ng naglalakad. Sa mga lugar tulad ng Chaotec Devil Sea, ang paggalaw ng mag-isa ay nakakakuha ng labis na atensyon ng mga tao. Walang pakialam ang mga martial artist na iyon kung sino ka. Madalas ang pagpatay at pagsamsam ng mga kayamanan. Bagamat walang gaanong matataas na antas ng martial artist sa mga hangganan ng Chaotec Devil Sea, hindi natatakot si Mateo sa mga taong iyon. Ngunit sa ganitong paraan, mas magiging mahirap ito. Nagkataon, ang karaban ng kalakalan ni Jepoy ay nangangailangan ng isang alchemist at nagkataong nagre-recruit sila mula sa labas ng mundo. Kusang loob na lumapit si Mateo upang ialok ang kanyang serbisyo. Kahit napakataas ng sweldo ni Jepoy, walang tumanggap ng alok. Ang lakas ng mga alchemist sa pakikipaglaban ay napakahina. Ang pagsunod sa mga karaban ng kalakalan patungo sa magulong dagat ng demonyo ay hindi naiiba sa pagpapakamatay. Napakataas ng katayuan ng mga alchemist sa Stardom City. Ngunit kakaunti lamang ang mga tunay na nangahas na pumasok sa Chaotec Devil Sea. Walang badge ng isang mataas na antas na alchemist si Mateo. Nang tanggapin niya ang alok na trabaho, hindi nito napigilan ang sunod-sunod na pag-ikot ng kanyang mga mata. Ngunit dahil sa kanyang lakas, matapos niyang bahagyang maipakita ang kanyang mga kasanayan, lubos nitong nakumbinsi si Jepoy. Ang anak na babae ni Jepoy ay pinangalan ng Marlon yan. Noong siya ay nakabalot pa lamang ng mga damit, minsan siyang nabihag ng isang eksperto sa magulong dagat na Diablo, na gumamit ng mga espesyal na paraan upang saktan ang kanyang mga meridian. Noon, gumastos ng napakalaki si Jepoy bago niya ibalik ang kanyang anak na babae mula sa kamay ng kabilang panig. Pero hindi niya inakala na ang kanyang anak na babae, na natubos, ay haantong sa ganito. Ngunit ang martial artist na dumukot kay Marlon ay kilalang kilala sa hangganang ito ng magulong dagat ng demonyo. Kahit si Mozen ay hindi rin ang ahas na mang-asar. Dahil walang magawa, ang tanging magagawa niya ay ang mga alchemist na may pantubos ng hari na pumunta at pahabain ang buhay ng kanyang anak na babae. Maliban na lang, napakalalim ng mga pamamaraan ng taong iyon. Sa loob ng ilang taon, ang mga kristal ng Earth Essence na ginamit ni Jepoy ay lumampas sa 10-10 milyon. Ngunit ang katawan ni Marlon ay patuloy na bumababa. Sa pagkakataong ito, dahil sa isang espesyal na dahilan, walang nagawa ang mag-asawang Jepoy kundi isama ang kanilang anak na babae.
Ngunit walang alkaimiko ang handang sumunod sa kanilang karaban ng kalakalan. Dahil wala nang ibang nagawa, napilitan si Jepoy na kumuha ng isang alkaimiko sa lungsod ng Stardom. Nagkataon lang na nag-iisip si Mateo ng mga paraan para makapasok at Chaotic Devil Sea ng mga oras na iyon. Matapos makita ang recruitment, nagkusa siyang sumali. Kuya Mateo, talagang kahanga-hanga ka. Paglaki ko, gusto ko ring maging alchemist na katulad mo, at maging isang master na hinahangaan ng libo-libo. Tumingin si Marlon kay Mateo nang may paghanga at sinabing, sa ilalim ng paggamot ni Mateo, mas maayos na ang kalagayan ng pag-iisip ni Marlon. Kung ikukumpara sa mapatla at sakitin na anyo niya kanina, para na siyang dalawang magkaibang tao. Magiliw na hinaplos ni Mateo ang maliit na ulo ni Marlon at nakangiting sinabi, si Marlon ay likas na may pambihirang katalinuhan. Sa hinaharap, tiyak na magiging isang kahangahangang alchemist ka. Nagliwanag ang mga mata ni Marlon, at tuwang-tuwa niyang sinabi, Kuya Mateo, nagsasabi ka ba ng totoo? Siyempre totoo iyan. Kailan pa nagsinungaling sa iyo si Kuya Mateo? Nakangiting sabi ni Mateo. Hindi naman talaga tinutokso ni Mateo si Marlon para lang mapasaya. Ang batang babaeng ito ay may likas na wood spirit physique, isang natural na alchemist. Para sa mga alchemist, ang pinakamahalaga ay ang pagkontrol sa apoy at puwersa ng kaluluwa. At ang innate wood spirit physique ay may natural na kaugnayan sa apoy, na nagtataglay ng likas na kalamangan sa landas ng pagkontrol sa apoy na hindi kayang ikumpara ng iba. Pero ang pamilya ni Marlon ay parang isang paslit lamang sa buhay niya. Natural lang na hindi siya masyadong magpahayag ng saloobin. Gayunpaman, nang marinig ito ni Marlon, masayang napatalon siya. Yay! Yay! Hintayin mong maging kasing husay ni Kuya Mateo si Marlon, tiyak na gagamutin ko ang lahat ng sakit at hindi ko hahayaang pahirapan sila tulad ni Marlon. Bahagyang natigilan si Mateo. Hindi niya akalain na kayang sabihin ng isang maliit na bata ang ganitong klaseng mga salita. Bagamat parang pambata ang mga salitang ito, isa itong marangal na mithiin. Dapat din itong maging panghabang buhay na layunin ng isang alchemista. Para sa isang 5 taong gulang na batang babae na makapagsabi ng ganitong uri ng mga salita, makikita kung gaano siya pinahirapan nitong ilang taon. Maging si Mateo ay nagulat nang makita niya si Marlon. Ang isang batang babae na tulad nito ay maaaring mabuhay ng hanggang 5 taong gulang. Isa itong himala. Kailangang malaman ng isa na ang mga meridian ng isang sanggol ay hindi pa nabubuo at napakababasadyan din. Bagamat napakalalim ng mga pamamaraan ng taong iyon, halos sinira rin nito ang sigla ni Marlon. Sa lohikal na pagsasalita, maituturing pang ang isang himala para kay Marlon na mabuhay ng 1 taon. Kasabay ng pagtanda, unti-unting lumalaki ang mga meridian ni Marlon. Ngunit ang prosesong ito ay lalong nagpatindi sa paghihirap ni Marlon. Kung hindi dahil sa pagkasalubong ni Mateo, siguradong patay na si Marlon. Maging si Mateo ay naging maingat din sa pagtrato kay Marlon, hindi nangangahas na gumawa ng kahit kaunting pagkakamali. Huho, kaya talaga yan ni Marlon. Natatawang sabi ni Mateo. Tinapik ni Sabina ang likod ni Marlon at buong pagmamahal na sinabi, hanapin mo ang tatay mo para maglaro. May sasabihin pa si nanay sa Kuya Mateo mo. Tumango si Marlon nang masunurin at gumapang palabas ng karwahe. Pagkaalis ni Marlon, naging seryoso ang ekspresyon ni Sabina nang sabihin niya, Master Crosswell, alam kong medyo bastos ito, pero may gusto pa rin akong hilingin sa iyo. Tungkol sa inasal ni Sabina, hindi masyadong nagulat si Mateo. Aniya, nag-aalala si ginang niya na hindi magiging maayos ang biyaheng ito at gusto niyang ipagkatiwala sa akin si Marlon. Natigilan si Sabina. Hindi niya akalain na naunawaan na pala ni Mateo ang kanyang iniisip. Agad siyang tumango at sinabing, kakilala namin ng mga may-ari ng 2 nawawalang karaban ng kalakalan. Pareho silang maingat. Matagal na silang naglakbay sa rutang ito at hindi pa sila napapahamak. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito, sa wakas. 806 na po. Dahil alam na ni Ginang na mapanganib ang biyaheng ito, bakit mo pa gugustuhin gawin ang transaksyong ito kay owner yan? Tanong ni Mateo na may kuryosidad.
Kahit na ang mga manlalakbay na negosyante tulad nila ay nakasuot ng kanilang mga ulo sa kanilang mga baywang noong una pa lang, hindi naman talaga ito kasing delikado ng iniisip ng iba sa normal na panahon. Suolan ang inaasahan, at mabubuhay sila. Maliban na lang kung talagang nasaktan nila ng husto ang mga taong iyon, kung hindi, hindi sila mamamatay ng may kalupitan. Lalo na ang ganitong uri ni Jepoy, mas veterano pa siya sa rutang ito. Natural lang na hindi na kailangang sabihin pa ang kanyang mga koneksyon at mapagkukunan. Kung hindi, magiging napakahirap ding kunin ang Green Sea Mercenary Group. Kung talagang mapanganib ang biyaheng ito, hindi na kinailangang pasukin ni Jepoy ang magulong sitwasyong ito. Kahit gaano pa kahalaga ang mga ari-arian, hindi rin ito kasing halaga ng buhay ng isang tao. Lumambot ang ekspresyon ni Sabina nang marinig iyon at sinabing, dahil punta tayo sa biyaheng ito, natural lang na may dahilan tayo sa paglalakbay na ito. Huwag ka nang magtanong pa, Master Crosswell. Sabi ni Mateo, ganito diba, itong si Mateo ang padalos-dalos. Dahil si Jepoy ang naghahatid ng mga produktong ito at isinama pa ang buong pamilya niya, ang biyaheng ito ay talagang mas mahalaga pa kaysa sa kanilang buhay. Guro Crosswell, nagmamakaawa po si Sabina sa inyo. Kung sakaling makaranas kami ng anumang panganib, maaari po bang isama ninyo muna si Marlon at umalis? Huwag kayong mag-alala, kahit mamatay pa kaming mag-asawa, gagawa rin kami ng madugong daan para sa inyo ni Marlon, matatag na sabi ni Sabina. Nakangiting sabi ni Mateo, siguro masyado lang nag-aalala si Ginang. Hindi naman gaanong mapanganib ang biyaheng ito. Pero dahil sinabi ni Ginang, susunod si Crosswell na ito sa kagustuhan mo. Ang Innatehood Spirit Physique, isang napakabihirang spirit physique. Maging si Mateo ay naantig ang puso dahil sa pagpapahalaga sa talento. Tuwang-tuwa si Sabina nang marinig iyon at sinabing, kung gayon, si Marlon ay ipagkakatiwala kay Master Crosswell. Pagkaalis ni Sabina, bahagyang dumilim din ang ekspresyon ni Mateo. Medyo kakaiba ang atmosfera ng lahat. Matagal na itong napansin ni Mateo. Higit sa lahat, mas matalas ang pananaw ni Mateo kumpara sa mga ordinaryong tao. Sa totoo lang, simula nang makapasok sila sa lugar ng Chaotic Devil Sea, alam na ni Mateo na may nakatitig sa kanila. Imposibleng hindi matarget ng mga tao ang isang napakalaking pangkat ng karaban na papasok sa Chaotic Devil Sea. Pero medyo masyadong malakas ang lakas ng taong nakabantay. Flop! Flop! Dalawang sunod-sunod na kalabog ang narinig mula sa labas. Kasunod noon, naging magulo ang lahat. Kumunat ang noo ni Mateo at bumaba na rin ang karwahe. Hindi kalayuan, dalawang bangkay ang nakahandusay sa lupa. Sina Mozen at Jepoy, silang dalawa ay nagpakita ng seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Dumating na si Master Crosswell. Dali, tingnan mo si Master Crosswell. Kakaiba ang pagkamatay ng dalawa, walang anumang sugat sa kanilang mga katawan. Paano sila namatay? Nang makitang lumapit si Mateo, may nagmamadaling nagtanong. Nang makita ni Jepoy si Mateo, dali-dali rin siyang lumapit para yumuko, at sinabing, Master Crosswell, ang magkapatid na ito ay walang sakit o karamdaman. Ngayon lang, maayos naman ang kanilang paglalakad, bakit sila pumanaw? Hindi nagsalita si Mateo. Lumapit siya at sinuri ang dalawang bangkay, at bumaantong hininga, matagal na silang tinambangan ng ibang tao. Hanggang ngayon lang ito nagpakita ng bisa. Ang dalawang taong ito ay miyembro ng Green Sea Mercenary Group. Natural lang na hindi susuriin ni Mateo ang bawat tao kahit isang beses lang. Nagbago ang ekspresyon ni Jepoy nang marinig iyon at sinabing, ito. Ang magkapatid na ito ay kumain at tumira kasama natin. Kailan sila tinambangan? Sa daan, ang halos lahat ng oras ay ginugol sa ilang. Lahat ay magkakasama rin. Para maambush ang dalawang taong ito nang walang anumang ingay, gaano ba kalakas ang kanilang lakas? Kumunat ang noo ni Mozen at sinabing, ang magkapatid na ito ay pinapante kahapon. Posible kayang sinaksak sila sa likod ng isang tao noong panahong iyon. Ang ganitong uri ng paglalakbay sa paghahatid ay hindi gaanong naiiba sa pakikipaglaban sa isang digmaan. Ang pagpapadala ng dalawang tao upang maghanap ng landas, at upang tingnan kung may anumang paggalaw, ito ay isang bagay na ganap na normal. Ngunit hindi nila inaasahan na ang pamamasyal ay naging sanhi ng kanilang pagkawala ng kanilang buhay.
Hindi mahina ang kalakasan ng magkapatid na ito. Pareho silang mga martial artist ng Heaven Enlightenment Realm. Kung inambush sila ng mga tao, imposibleng wala silang reaksyon, tama ba? Bahagyang malungkot ang ekspresyon ni Jepoy habang sinasabi niya. Dalawang uri lang ng posibilidad. Una ay nilason sila ng mga tao nang hindi nila namamalayan. Pangalawa, ang lakas ng taong tumambang sa kanila ay mas mataas kaysa sa kanila. Habang nag-uusap, tumingin si Mozen kay Mateo, halatang hinihingi ang kanyang opinyon. Si Mateo lamang ang alchemist sa mga karaban ng kalakalan. Natural lamang na siya ang may pinakamalaking karapatang magsalita. Pero nakita niyang umiling si Mateo at sinabing, hindi rin. Nang makita ang pagkalito ng lahat, yumuko si Mateo at marahang idiniin ng ilang beses ang isa sa mga bangkay. Pagkatapos ay biglang dumura ang kanyang mga palad. Isang itim na maliit na bagay ang biglang lumabas mula sa balat. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng lahat na matakot. Sa puntong ito, paano pa rin hindi alam ng lahat na ang dahilan ng pagkamatay ng dalawang taong ito ay ang maliit na itim na bagay na ito. Matapos gumapang palabas ang maliit na itim na kulisap mula sa balat, ito ay naging isang agos ng liwanag na may huni, gustong tumakas. Saan ka tumatakbo? Ngunit matagal nang handa si Mozen. Isang pagsabog ng puwersa ang biglang pumutok at nagkataong tumama sa maliit na insekto. Iniabot ni Mozen ang isang kamay at mahigpit na hinawakan ang maliit na kulisap sa kanyang kamay. Kung titingnang mabuti, ang maliit na insektong ito ay kasinlaki lamang ng isang soybean. Tila wala itong kakaibang anyo, ngunit kumitil ito ng dalawang buhay. Anong klaseng insekto ito? Para maging ganito kalakas? Seryosong tanong ni Mozen. Ang insektong ito ay tinatawag na heart-devouring bug, espesyal na pinalaki gamit ang dugo at asensya ng mga martial artist. Maaari itong tumago sa katawan sa pamamagitan ng balat ng martial artist at makarating diretso sa puso sa pamamagitan ng mga meridian, namumugad sa loob ng puso ng martial artist at nilalamon ang asensya ng dugo ng puso. At sa prosesong ito, ang martial artist ay makakaranas lamang ng kaunting sakit na parang kagat ng lamok. Napakahirap matuklasan. Kung ang isa ay magiging pabaya, sila ay mapapahamak dito, sabi ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ng lahat nang marinig nila iyon. Imposibleng matakot ang maliit na insektong ito. Kahit na pinag-ibayo pa ng martial artist ang kanilang pagbabantay, hindi rin posible na maituon ang kanilang atensyon mula umaga hanggang gabi. Hanggat medyo relax ang isa, hindi ba't mamamatay sila ng walang tugma o katwiran? Napakalakas pala talaga ng maliit na insektong ito. Tumanggaw si Mateo at sinabing, mas hindi ka panipaniwala pa ito kaysa sa inaakala mo. Lantern, mas mabuting itapon mo na ito. Ang suntok mo ngayon ay hindi dapat sapat para magdulot ng kamatayan. Kasalukuyan itong nasa estado ng pagtigil ng paggalaw. Kapag kumalma ka, baka bigla ka na lang nitong kagatin. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mozen, halos mapatalon ang buong pagkatao niya, at bigla niyang itinapon ang heart-devouring bug na nasa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, isang malamig na liwanag ang sumilay. Diretso na hinugot ni Mateo ang kanyang espada upang hatiin ang heart-devouring bug sa dalawang bahagi. Dahil dito, para itong patay na patay. Kahit hindi ko nagamit ang buong lakas ko ngayon, gumamit din ako ng 30% hanggang 40% na kapangyarihan. Mabubuhay pa rin ba ang maliit na insektong ito? Sabi ni Mozen nang may takot sa puso. Sabi ni Mateo, nasabi ko na, mas kahanga-hanga pa ito kaysa sa inaakala mo. Ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol sa heart-devouring bugs ay hindi ang pagpatay nito ng mga tao nang hindi namamalayan, kundi heart-devouring bug swarm. Lahat ay huminga ng malalim. Nang marinig ang kahulugan ng mga salita ni Mateo, ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng inaakala. Ang heart-devouring bug na ito ay hindi lamang kayang lumunin ang blood essence, kundi mayroon din itong napakataas na resistensya laban sa mga essence energy attack. Kaya naman, ang galaw na iyon ni Leader Lantern ngayon ay hindi kayang magdulot ng kamatayan. Hindi ako makakaramdam ng kahit ano sa isa o dalawa lang, pero kung tataas ang bilang, talagang imposibleng bantayan iyon, sabi ni Mateo. Parang kinukumpirma ang mga sinabi ni Mateo, biglang nakarinig ang lahat ng sunod-sunod na ugong.
Kaagad pagkatapos, ang maliliit na itim na kulisap na bumalot sa kalangitan at tumakip sa lupa ay nagkulumpon patungo sa mga karaban ng kalakalan mula sa lahat ng direksyon. Note: ang pamagat ng kabanata ay bibig ng uwak. Ito ay isang parirala upang ilarawan ang isang taong may masamang bibig na nanghuhula. Hindi tumpak kapag nagsasabi ng mabubuting bagay, tumpak kapag nagsasalita tungkol sa masasamang bagay. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.